Sa nagtatanong kung bakit hindi ako nag-upload kang Rogue dahil baka maubusan tayo ng chapters nito dahil ang last update ng author ika-16 ng Mayo at nasa chapter 150 na tayo nito. Hello mga master, alam ninyo ba ang bagong recap natin nilalaman ng kagaya nilang Chang Sao at Master Lee dahil maraming itong drama at kalukuhan bukod pa dito matinik sa nga babae at iba pa. Magsisimula tayo sa isang manhwa kung saan ang mga cultivators at system pinagsama sa isang manhwa pagkatapos nito ang lahat ng mga cultivators nag-cultivate para sa kasikatan. Habang ang ating bida kung mag-cultivate papatago pa para lang ma-decade ang pag-breakthrough sa nascent soul realm. Pero may pinagpala talaga sa mundong cultivators at ang iba naman pinagsabay pa dahil gwapo at may katangian din sa pag-cultivate. Pagkatapos ng pag-cultivate ko inabutan ako ng 150 years makaabot lang sa foundation establishment. Pero hindi ko talaga natanggap ang aking sarili ngayon dahil bukod pa sa walang silbi mayroon din akong kasama halos kinuha na lahat ng oportunidad. Pero okay lang naman sakin maging isang walang kwenta dahil may mga gawain din naman ako sa akong sarili bukod sa paggawa ng mga bagay-bagay pero minahal ko naman tong sobra. Maliban sa mga bagay may mga disciple din akong sobrang ganda pero halos lahat nagtatanong kung bakit palagi ako nag-breakthrough kahit nasa deadline. Sa sinabi ng ating bida nagkaroon naman pangit na reaksyon ang kanyang mga mukha kahit na ayaw ko talagang mag-breakthrough sa susunod na realm pero kusa talagang lumusot na walang kadahilanan. Gayun pa man anong ginagawa sa isang nilalang kung sa pamamagitan lang ng pag-chat kahit mayroon ng conversation. Alam kong master ako sa lahat ng larangan pero bakit ang mga tandang mga cultivators ay kusang lumalapit kahit na walang destiny? Subalit kung makapag-breakthrough naman ang ating bida sa nascent soul realm. Yayanigan niya ang buong mundo kagaya sa pagyanig ni Ferdinand Magellan at sa pagsakop ng lahat ng mga isla at iba pa habang ang isang bida natin nag-apoy sa tuwa. Masterpiece din sa mga babae kahit na walang root power pero lahat ng mga babaeng makikita natin galing yan sa modern world. Simulan na natin waloob ng 150 taon para sa Chi Cultivation Stage, 200 taon para sa Foundation Stage, 500 taon para sa Golden Core Stage, at 1,000 taon para sa Nascent Soul Stage. Ang Deity Division Stage ang tanging paraan para makalusot sa normal na panahon ay ang pag-abot ng 100% sa Big Limit Die pero kung mamamatay ka sa gitna walang paraan para mag-reincarnate kalimutan na lang siguro, baka hindi na ako mabubuhay hanggang doon. Hindi ko nga alam kung sino ang gumawa ng ganitong uri ng karaniwang sistemang, Go Saint, ngunit ako lang ang mayroon ito ay malinaw na nagbigay sa akin ng pinakamataas na kwalifikasyon at maaari kong matutunan ito ng mabilis ngunit kailangan kong panatilihing mababa ang profile at pangalan ng ating pangunahing bida si Shu Fan. Ang kaluluwa ng isang modernong tao ay muling nag-reincarnate sa isang pulubi pagkatapos pumasok ako sa Ketian para maging isang disciple ngunit buti na lang may second chance. Hindi na ako magiging nerd ulit sa bagong buhay ko. Gusto kong makita ang malawak na mundo ng cultivation pero hindi pa ngayon, kailangan ko muna makarating sa ika-12 level ng Chi Cultivation masyadong mapanganib kung lalakbayin ko ang mundo kung mababa pa ang aking cultivation. Nasa mundo na ako ng 6 na taon, at nasa ika-4 na level lang ako ng Chi Cultivation pangkaraniwan lang ang bilis ng pag-unlad ko dito sapat na siguro ito para sa akin nasa gitna lang naman ako komportable naman ang buhay ko pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon, kung makakarating ako sa rurok ng cultivation sa mundong ito makukuha ko na ang respeto sa lahat ng tao. Natapos na sa ating bida ang ginawa niyang sasakyan na gawa sa kahoy agad niyang hinawakan ang isang pader at bumukas naman dito ang isang pintuan na gawa sa nga batong hindi nakaplastik. Mula sa loob pumasok na si Shu Fan para ilagay na ang sasakyan at isang malawak na city na gawa sa lahat ng kahoy at iba pang sining dahil sa boring ni Shu Fan gumawa siya ng syudad kagaya nung nasa modernong panahon pa. Kung may paraan mang makabalik sa aking modernong panahon hindi na siguro masaya ang aking pagbalik doon dahil walang saysay ang ginawa ko dito hindi naman posibleng makabalik dahil biniyayaan naman ako ng karangyaan sa buhay. Kung babalik man ako sa modernong panahon lahat ng aking ginagawang syudad maglalaho at maging mga artifacts na lang siguro dahil may mga halaga itong nakatago. Ang aking kapatid ang nag-aalaga sa aming mga magulang sa bahay, at siguradong magiging maayos sila sa natitirang buhay nila ngunit kailangan ko nang tumuon sa kasalukuyan. Damako tayo sa clan ng ating bida kung saan nakalagay ito sa tuktok ng kabundukan sa Feather Realm, Ketian Clan, top of Shu Fan's Mountain. Umalis muna si Shu Fan para may gagawin sa kalapit bayan kaya't mabilis ang lipad ang ginawa niya para makaabot pero kumuha muna siya ng buwelo.
Kailangan ko agad mag-enroll sa klase ni Tai Shafeng, hindi ko pwedeng ipagpaliban ang pagpapalakas ng lahat ng disiplina, lalo na kung bigla akong mag-breakthrough lubhang mapanganib talaga ang aking kahahantungan. Sa kalagitnaan ng pagmuni-muni ni Shu Fan, may tumawag naman sa kanya mula sa ibaba ng himpapawid. Masayang kamakaway ang lalaking tumatawag sa ating bida na, "Kuya, bumaba ka rito, tigilan mo na ang pagpapakita ng intermediate light body art mo." Pangalan ng tumatawag sa ating bida si Wang Yulan. Sa ika-4 na level lang siya ng Chi Cultivation, pero nakapatay siya ng isang ika-6 na level na Chi Cultivation Beast. Siya ay isang napakagaling na alagad ng external sect. Bumaba kaagad si Shu Fan para makipag-usap kang Wang Yulan at sinalubong siya ng matamis na ngiti. "Kuya Shu, sana maturuan mo na ako ng intermediate light body art, gusto ko talagang nang matutunan ito mula sayo." Sabi pa ng ating bida kang Wang Yulan na ang kailangan mo lang gawin ay ihinto ang pagsasanay sa sining ng pag-atake at simulan ang pagsasanay ng light body art, kaya't mabilis na dismaya si Wang Yulan kang Shu Fan dahil sa narinig ito mula sa mismong bibig. "Pero kuya, hindi ka ba nagbibiro sakin ngayon? Kung hindi ka magsisinay kasi sa body art at iba pa, di ba mabilis ka lang mamatay sa mga beast?" Pero agad naman i-reverse ang katanungan ni Wang Yulan, "Kung hindi ka pupunta sa mountain, hindi ka mamatay ng maaga?" Napatanong na si Wang Yulan sa sarili niya dahil bakit napakahiyain ng isang talentadong senior brother, pinipili lang niya ang pinakaligtas na misyon ng angkan, hindi siya umaalis sa clans area. Pero sa totoo lang, Kuya Shu, bumalik tayo sa 3 buwan ang nakalipas doon sa mismong Beast Mountain habang may mga lubong nagpapalabas ng fire chi. Kahit na mga lubo ito, hindi naman basta-bastang nilalang dahil may hinahabol silang taong gusto kumawala sa paghabol, pero pilit pa rin niyang lumaban. Ang tinutukoy kung hinahabol sa mga lubo itong si Wang Yulan, kahit na desperado na itong kumawala, pero hindi talaga kaya dahil sa maraming sugat na natamo mula sa paglalaban sa mga lubong gutom. Akmang kakagate na sana ang ating si Wang Yulan, may tumusok naman dito sa ulo kaya't namatay ang lubong gutom sa kamay ng ating bida. Pero kahit na ganun ang nangyayari, napatulala na lang ng sobra si Wang Yulan dahil kung hindi dumating sa saktong oras si Shu Fan, siguro nilalaban na siya ngayon. Pagkatapos nito, nagtanong na si Shu Fan kung ayos lang ba si Wang Yulan sa sugat nitong natamo. Pero gayunpaman, mas inuna pa rin talaga ang kalagayan ni Wang Yulan dahil dito nakuha ang respeto ni Wang Yulan. "Saad pa ni Shu Fan, kaya mo pa bang tumayo mag-isa?" Kaya gusto talagang matoto si Wang Yulan kang Shu Fan para marunong na siya ipaglaban ang kanyang sarili sa mga mabangis na lubo. Pero sa isip ng ating bida, nakatapo ulit siya ng tanga. Mahirap maging bihasa sa sining ng pag-atake. Ngunit si Brother Shu ay nakakagawa pa ng mga spell mula sa lahat ng 3 sining sa kalooban. Pinananatili pa niya ang kanyang cultivation sa Chi refining stage, kaya dapat marami siyang talento. Pero bakit ngayon gusto matuto mula sa akin? Subalit may nag-usap na 2 tao kaya't mabilis nakuha ang kanilang mga atensyon dito. Sabi pa ng isang tao, "Narinig mo ba na ang kaliwang tagapangalaga mula sa bulwagan ng digmaan ay darating sa bulwagan ng pagtuturo? Ang bulwagan na iyon ay ang atang namamahala sa dibisyon ng labanan ng ating sekta, kahit na ang ilang pagtuturo ng sining ng pag-atake ay magiging kapaki-pakinabang sa lahat." Iyan ang ibig kong sabihin, nagkaroon ako ng karangalan na makita ang tagapag-alaga na ito na nakikipaglaban, na may kakayahang mag-isa na pumatay ng mga superior na kaaway gamit ang nagtatanggol na sword art sa wala pang mga taon para sa pagsasanay. Ang tagapangalaga na ito ay sumulong na sa Golden Core Realm. Masisiguro ko sa iyo na ang taong ito ay may upuan sa pagitan ng mga matatanda ng sekta sa hinaharap. Ang sining ng pag-atake at ang nagtatanggol na sining ay parehong mahusay, ngunit ang tanging paraan upang magtagumpay ay mabuhay. Kapatid na Shu, ang iyong mga kasanayan sa pag-atake ay napakalakas. Ang pinakamahusay na depensa ay palaging isang magandang opensa. O parang may pakialam ako, pupunta ako sa ibang lugar para tingnan kung may klase. Nakalipas ang ilang oras, nandito na si Shu Fan sa harapan ng misyon kung saan binabasa niya ang lahat na nakatala. Light body art pati na rin ang defensive wind art explained. This one papasa ako magic sword art, ngunit hindi interesado pangunahing paggagamit ng armas. Kulang ako sa pera para matutunan ito ngayon. Ngunit maaaring maging kapaki-pakinabang ito sa ibang pagkakataon. Basic animal domestication. May kumuha sa ating bida na atensyon kaya't mabalis niyang binasa na isang explanation herbs at wood alchemy para ang hirap nito hanapin. Pagkatapos pumili ni Shu Fan, lumapit na agad siya sa batang babae para magtanong kung magkano ang babayaran sa isang klase lamang sa pagtaturo. Sabi pa ng dalagang babae, ito ay 10 klase sa buong 3 araw na may kasamang jade book. Nagkakahalaga ito ng 50 espiritual na bato, may natitira pang 3 spot. Napamura na lang ng di oras si Shu Fan kaya't pumangit ang reaksyon nito na king ina. Ang gantimpala ng lahat ng mga misyon na ginawa ko para sa sekta sa taong ito ay hindi umabot sa 100 espiritual na bato.
marami akong mawawala sa kanila. Subalit salaysay pa ang dalagang babae na mahalaga ang klase na ito kung gusto mong matutunan kung paano gumawa ng mga table tas ang unang bagay na kailangan mong matutunan ay alchemy, at ang mga matatanda mula sa Peel Hall ay hindi magtuturo sa iyo. Dumilim kaagad ang mga mata ng ating bida kahit na maaga pa pero wala siyang choice kung di bumayad ng 50 point dahil kung hindi naman magbabayad walang pasok parang eskwelahan lang namin ang daming bayarin yawa. Tinalikuran na ni Shu Fan ang tagapagbantay kaya't mabilis siyang umalis kahit nalabag sa kalooban dahil dito umiyak itong umalis na may kasamang dugo dahil sa perang nawala. Kahit na nagbabayad yung lalaking yun labag pa rin talaga sa kalooban at isa pang kakaibang panlabas na disipulo ang base ng alchemy ay mga espiritual na bato kung napakasakit na mawala ang 50 sa kanila, kailangan mong matutunan kung paano makakuha ng higit pa. Dama ko na tayo dito sa loob ng city market at the foot of the mountain. Hindi na pinakita ang nangyari mula sa loob ng eskwelahan pero napabuntong hininga na kang si Shu Fan dahil napaka-ridiculous ng mga tao sa loob ng alchemy. Sa likuran ni Shu Fan may tumawag sa kanya na Brother Shu nandito ka ba sa loob ng city para makita si Little Yun kaya seryosong sinagot sa ating bida si Uncle Zhang na sa lahat ng oras ikaw talaga ay sobrang sigla kahit gaano mo nakatanda. Pero Shu Fan huwag baguhin ng paksa gustong gusto kang makita ni Little Yun, napakamot batok na lang si Shu Fan dahil alam na niya ang mangyayari sa kanya ngayon kapag makita siya sa isang dalaga. Bumalik sa alaala ni Shu Fan ang pangako niya sa dalagang bata, Kuya Shu, paano kung maging asawa mo ako okay magiging asawa mo ako? Ibibigay ko sa iyong ama ang regalong pangkasal pero napamura na lang ang ating bida na king ina biniro ko lang siya dati pero bakit ganun mas lalong nagseryoso sa aking sinabi? Mabilis nagpaalam si Shu Fan na Uncle aalis ako ngayon at Uncle Zhang alam mo tayong mga immortal ay hindi maaaring maging lungsod ng masyadong mahaba, huwag magsabi ng kahit ano sa maliit na yon. Alam mo Shu Fan huli ka na nagsabi ng ganyan dahil malapit na siyang darating dito sa itang karuona nandito na pala ang babaeng gusto akong asawahin king ina bakit ganitong oras pa lumabas ang babaeng yon. Hindi pa NGAA pinatapos sa pagsasalita si Shu Fan may dumating na engkanto dahil ang batang babae nandito na sa kanyang likuran na aking mahiwagang. Asawa hayop na bida ta-adik pala sa mga batang underage siguro kailangan na natin mag-adjust dahil halos nakapalibot sa ating bida puro babae pinagpala ng kagupuhan kagaya sa aking nga babaerong manunood. Gayunpaman gusto sanang kumawala sa ating bida subalit ang yakap nitong batang babae sobrang higpit kaya't ang mukha ng ating bida hindi may pinta. Alam mo batang yun huwag kang magbibiro sa akin ng ganyan dahil kinakabahan ako sa'yo, kaya mabilis humawak si Uncle Zhang na Shu Fan ang isang tunay na lalaki may pinanghahawakang salita kaya't huwag mong baliwalain ang batang te dahil bawat makita ka sa'yo lang yan sumaya. Sabi pa ng batang nagpapakyut na hindi ako nagbibiro ayon sa mga tradisyon ng aming nayon, kami na ngayon ay asawa at asawa sa buong buhay namin. Dito, simula nang palitan natin ito, mahal na natin ngayon ang isa't isa. Iwan ko kung anong explanation dito ni Shu Fan pero tinagihan talaga ni Shu Fan ang dalaga na ito ay isang bagay na ibinigay ko sa iyo upang paglaruan nung una tayong nagkita. Ito ay hindi isang tanda ng pag-ibig. Yamakap ng mahigpit ang batang babae na hindi mahalaga ngayon kami ay isang mabuti at mapagmahal na pamilya FBI open the door king inang bida te bakit ganito ang usapan, minumura sa ating bida ang kanyang sariling system na king ina bakit ganito binigay mo sa akin system gusto ko lang naman tuparin ang aking pangarap bago ako mamatay. Hindi na pinakita ang nangyari sa dalawa kanina dam ako na tayo kang Shu Fan kung saan nakaalis na ito patungo ulit sa Flying Feather Realm Celestial Palace Sect Shu Fan Small Hilltop mula sa ibaba may tumatawag ulit kang Shu Fan. Si Wang Yulan lang pala ang tumatawag sa ating bida habang may dalang tupo sa isang kamay at Kuya Shu sa wakas nakabalik ka na tingnan mo ang dala ko kawawang tupo umiyak sa kaumay ni Wang Yulan. Kaya't bumaba ulit ang ating vida para komprontahin na ito ang divine na tupa ng sekta hindi ka ba natatakot sa mga alagad ng tagapagpatupad ng batas na hinahanap ka sa pintuan sabi pa ni Wang Yulan na huwag kang mag-alala. Naiulat ko na ito ay isang spirit stone pero sulit naman kung iiho ni Senior Brother Shu mamaya. Nakumbinsi na ang ating bida kaya't mabilis niyang tinaas ang kanyang daliri habang nagpapalabas ng aura pagkatapos lumabas dito ang shield barrier sinakop ang buong kabahayan ng ating bida. Iba talaga ang ating bida kung magpasikat dahil ginagaya niya naman ulit ang Hansel ni Li Yunxiao at Kang Changshao kaya si Wang Yulan natulala sa galanteng shield barrier. Wow isang automatikong illumination techniques iba ka talaga Senior Brother Shu, sa tuwing pumupunta ako sa iyong bakuran pakiramdam ko ay talunan ako. Ang iyong pag-atake at mga diskarte sa pagpatay, ang iyong daang iba't ibang mga diskarte, at lalo na ang iyong diskarte sa pagtatanggol na lilinang mo ang napakaraming mga diskarte,
at lahat ng mga ito ay nasa itaas ng pangunahing antas. Kung hindi mo ako hinayaang sabihin iyon, ikaw ang una sa outer disciple. Aray ko! Aroy ko po, ano ito ang ginagawa sa ating bida, parang mga bakla. Sabi pa ng ating bida kang Wang Yulan na wag mong sasabihin na isa akong outer disciple dahil isa lang akong tagalabas at masyadong nakakasakit ang mga sinasabi mo, higit sa lahat Loki. Hindi niya alam, biro ko lang yun, pero kaya kung gumawa ng breakthrough basta't maganda ang buhay ko. Ito ang tamang paraan upang pumunta sa dulo. Ang pagiging nasa limelight ay isang malaking bawal. Okay Senior Brother Shu, alam kong low-key ka pero hindi ulit pinatuloy ang sinabi ni Wang Yulan dahil niyaya na siya ni Shu Fan na pumasok para makatay na nila ang tupa na daladala ni Wang Yulan. Sa kabilang banda, natapos na ulit ang pagkatay sa tupa kaya't agad itong sinalang sa apoy habang naghihintay kung kailan maluto. Matapos ang 5 oras sa pagsalang sa apoy, naluto na rin habang sobrang liwanag ng pagkabukas sa kaldero. Ang special talent talaga ng ating bida, itong normal na gawain na parang mga mortal lang. Matipunong tupa at sobrang lambot, pwede na bansagan ng ating bida na legendary secret special roasted whole sheep. Halos lumuwa na ang mga mata ni Wang Yulan sa takam nitong kumain. Dahil naluto na ang special tupa, may kinuha kaagad si Wang Yulan sa special bag na pangpares sa tupang niluto nila. Alam naman natin kung para saan ang kinuha ni Wang Yulan, isang wine na gawa sa snake na binabad sa 1,000 taon. Habang natapos na sa pagkuha si Wang Yulan, agad niyang nilagyan ng baso ng ating bida habang nagtatanong si Shu Fan na ang yung storage pouch ay may ganoong kayamanan. Mukhang lahat ng matatanda sa sekta ay talagang pinapaboran ka. Bilang isang pagbati sa adpa ni Wang Yulan na dinala ko rin itong espiritual na alak na nagkakahalaga ng 10 spirit stones. May tanong din si Shu Fan kang Wang Yulan na para sa kapakanan ng iyong pagsusumikap, ang rate ng tagumpay ay tataas ng kaunti. Kinakabahan na lang si Wang Yulan sa sinabi ng ating bida pero gayunpaman, wala talaga akong may tatago sa'yo Senior Brother Shu. Plano kong pumasok sa Battle Hall. Ang elder na pumapabor sa akin ay mula sa Battle Hall. Baka hindi na ako madalas makabalik sa sekta, kaya pumunta ako dito para makita ka sa pagkakataong ito. Manat tumigil ka. Pagkatapos ay tiyak na tatandaan kong magsunog ng insenso para sa iyo. Ang brat na ito ay natutong maging matalino at marunong maglaro ng husto. Matapos na pagsabihan si Wang Yulan, agad na nilang nilantakan ang tupa kaya't makalipas ang ilang oras na busog na si Wang Yulan at worth it talaga kumain ng luto ni Senior Brother Shu. Umiyak na lang ang tupa dahil ang naiwan na lang sa kanya itong mga buto. Umalis na rin si Wang Yulan habang hirap ito sa paglalakad, pero nang iwan muna siya ng salita na, kuya, wag ko akong sendan ang asenso dahil mapagkamalan mo akong patay. Last day na sa ating isang bida kaya't binigyan siya ni Shu Fan ng mahiwagang scroll kaya't mabilis sinalo ni Wang Yulan ang scroll. Pinaalala kang Wang Yulan na ito ay isang Emperor Scroll of Martial Arts. Senior Brother Shu, tandaan ang pamumuhay ng maayos ay ang tanging paraan upang mabuhay. Agad nang yumuko si Wang Yulan para magpasalamat kang Shu Fan. Kahit na nasa huling pagkikita nila, binigyan pa rin siya ng mahalagang Emperor Scroll. Kahit na ganoon, wala pa rin talaga akong maraming kaibigan sa Celestial Palace. Parang familiar sa atin ang mukha ng ating bida. Para nang si Bossing, kamusta ang buhay-buhay? Dama ko na ulit tayo dito. Kan Shu Fan na nagdidilig na sa mga halaman habang nakahiga na ito sa upuan na, at ngayon na wala na si Wang Yulan, kaya kailangan kong dumaan sa pagpaplano ng bahay. Inalagaan na ito ng Outer Deacon. Walang magiging krisis sa susunod na ilang taon na magmisyon, kung gayon ang natitira ay ang pagbebenta ng espiritual na bigas at pag-aaral ng alchemy. Pagkatapos kumita ng pera sa pamamagitan ng alchemy, matututo ako ng armas. Sa ganitong paraan, sa pagpapala ng dalawang kasanayang ito, walang hahadlang sa aking mga plano sa hinaharap. Subalit kailangan ko munang aralin lahat ng aspeto sa larangan ng aking mga pangarap, kaya nagpalabas na si Shu Fan ng ibon na gawa sa pure chi habang pinapalipad niya na ito para sa isang test. Sa mga mata ng ibon na ginawa sa ating bida, naging universe kaagad habang bumalik sa history. Ang 3,000 worlds, napakalaki ng universe na nadaanan ko, at mayroong ilang immortal world na naitala sa mga sinaunang aklat ng sekta, nakatumbas ng 3,000 mundo ng mahusay na malawak na mundo. Sa gitnang mundo at ang mundong ginagalawan ko ngayon, dapat ang gitnang mundo katulad ng walang kamatayang paglilinang mundo, espiritual na mundo, ng mortal, at wag na maguluhan yan na may context na anilagay dyan, pakibasa na lang. Nariyan ang yugto ng kapighatian, at ang Grand Elder ng aking Celestial Palace sect ay isang dalubhasa dito. Pero tumae naman ang pinalipad sa ating bida na ibon kaya't napunta sa ulo, kaya, kasama ang napakaraming mundo,
Walang garantiya na ang ilang dakilang kapangyarihan ay hindi darating upang magdulot ng kalituhan, hindi pa rin ito ligtas sisihin ang kalahating patay na sistemang ito sa hindi pagbibigay sa akin ng kakayahan sa muling pagkabuhay pero paano kung mamatay ako bago ang deadline not to mention the breakthrough? Hindi naman nagalit si Shu Fan subalit pinalipad lang niya para mag-experiment at may gagawin kung hanggang saan ang speed. Pagkatapos matest ang speed ng ibon nakagawa ito ng 4 na uri na katauhan pagkatapos nakagawa rin ng array. May resulta na rin sa wakas ang mga pagsisikap sa ating bida dahil mula sa likuran pinasabog niya ang ibon at tapos na isa pang bagong self-created top difficulty combination technique. Ano ang silbi ng pagbibigay sa akin ng lahat ng mga sinumpaang talento kung malantad sila ng maaga? Madali itong mainggit at ma-frame kung may isa pang foundation establishment stage, papatayin ako ng isang higher realm cultivator, at sisirain lang nila ito. Walang silbi ang gumawa ng isang pambihirang tagumpay bago mamatay. Ngunit kailangan ko patapusin ng lahat ng paghihirap para lang makamit ang makasaysayang pangarap kagaya ng pagsakop sa buong mundo pero ngayon kailangan ko muna panasa ng tae sa aking ulo. May paraan ako para makaabot sa aking mga gusto pero pwede ba akong kumuha ng mga apprentice? Hindi ko kayang i-advance ang sarili ko, pero kaya ng alagad ko at ipapasa ko ang mga self-created technique na ito sa aking mga alagad. Hanggat tinuturuan kong mabuti ang aking mga alagad at umaasa sa kanila upang protektahan ako, maaari akong maging komportable pagkatapos linangin hanggang sa rurok na 12 layer ng Chi Condensation Realm, maaari kong tanggapin ang mga alagad. Nag-notice kaagad ang system sa ating bida dahil sa mga pagnanasa nito pero hindi mo pa nakamit dahil hindi pa maabot ang kinakailangan na requirements kagaya sa nascent soul realm. Eto na naman, walang kwenta ang pagkakaroon ng privacy. Ang tanging mabuti ang bagay tungkol sa aking sistema ay maaari nitong harangan ang lahat ng uri ng mga pandaman ng espiritu sa pamamagitan ng isang makapangyarihang magsasaka at makabuo ng isang ilusyon upang ang mga makapangyarihang magsasaka ay hindi makahanap ng mga abnormalidad. Alam kong napakaraming kaaway ang Celestial Palace Sect pero bakit ako nag-aalala tungkol sa seguridad ng sekta at maaari ko lang itong i-scan araw-araw pero kalimutan mo na lang wala akong oras para alagaan ito at mas mabuting mag-imbento ako ng mas maraming spells. Pwede naman gagawa ng sariling mga cult spiritual art ngunit kinokolekta ang esensya ng kaluluwa ng mga demonyong hayop pamamaraan ng espiritual na embodiment. Maaaring mapanatili ang aktibidad at espiritualidad ng panlabas na kaluluwa. Teknik sa pag-sculpting ng lupa. Maaaring hubugin ang lupa sa iba't ibang hugis. Ang tatlong pamamaraan na ito ay kawili-wili. Kung ang mga ito ay maayos na na-synthesize, maaari ba silang pagsamahin sa isang pamamaraan ng pagtawag? Gayunpaman ang pagtawag sa espiritual na embodiment ay maaari lamang panatilihin ang sigla ng kaluluwa sa loob ng isang yugto ng panahon pero kung gusto kong panatilihin itong buhay ng mahabang panahon, kailangan kong gumamit ng angkop na medium ngunit hindi ko kayang bumili ng angkop na medium para sa isang parasitiko na kaluluwa. Nakakuha naman ng ideya si Shu Fan dahil sa mga Master Sparrow nitong dumadaan kaya't may chance nang makagawa na ang sariling cult spirit. Sa gitna ng katahimikan, tahimik na nag-iisip si Shu Fan. Isang palaisipan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Paano kung gumawa siya ng isang kamangha-manghang ideya gamit ang nasa itaas ng kanyang inisip? Pinagdikit na ni Shu Fan ang kanyang dalawang kamay pero hawak pa rin ni Shu Fan ang ibon dahil may paggagamitan siya dito. Kahit gamit ang kaunting kaalaman sa alchemy may magagawa pa rin kahit papano. Subalit biglang sinunog ni Shu Fan ang ibon na dinakip kanina kaya't nagsisiga ito sa sakit habang ang ating bida parang tanga kung mag-experiment. Gayunpaman ang patay na ibon kanina biglang nabuhay pero ang kahanga-hanga dito nag-iba ang kulay at naging puting ibon. Habang lumilipad dito sa himpapawid wala rin itong kabuhay-buhay at mukhang maganda ang epekto. Hindi ko lang alam kung ano ang mangyayari kung gagamitin ko ang kaluluwa ng isang demonyong hayop. Kakaisip ng ating bida sa ano-anong bagay ang ibon biglang nawalang ng balance at parang babagsak na sa ulo. Hindi nga nagkamali dahil ang ibon na ginawa sa ating bida biglang namatay sa ulo ni Shu Fan pero ito ay isang Dea Dalok. Matuto muna tayo ng alchemy at kumita ng mga spirit stone. Mahirap talagang gumalaw ng walang espiritong bato pero higit pa, parang may kulang at mas mabuting tingnan ko ang scripture pavilion para makahanap ng mga ideya balang araw. Kasabay nito, sa masukal na kagubatan sa labas ng sekta lumipat na ang ating eksena dito kang Wang Yulan habang masaya itong nang deriwang sa nakamit niyang tagumpay. Dahil kasi doon sa binigay sa ating bida na Immortal Technique Scroll nakapatay si Wang Yulan isang lubo gamit ang One Strike Hate. Wala nang buhay ang lubo dahil sa mismong ulo ito tumama. Wala talagang kalaban-laban ang lubo dahil ginawang praktisan.
Sa kabilang banda lumipat na ang ating eksena dito sa daytime, outside the sect in the secret forest. Ito ay isang gabi. Ang bagong bata na iyon ay mas mabuting hindi kainin ng mga demonyo, kung hindi, ito ay magiging medyo mahirap. Pero sa pagharap nitong naging tanga na karakter na bitawan na lang niya ang hawak niyang fox habang sa harapan nila itong lubong wala ng buhay habang napatanong siya kung sino ang nakapatay sa adpa ng isa na si Wang Yulan lang ang gumawa niyan. Nagkaroon tuloy siya ng pangit na reaksyon dahil sino ang tanga ang kanyang patayin ng lubo gamit ang one strike kill habang sa laki nito halos hindi na nila nakayanan kung pagtulungan subalit pagdating kang Wang Yulan na one hit lang. Mayroong 4 na magkakaibang grado sa Battle Hall, A, B, Kandi D ay itinuturing na ang isang fail, si grade ay itinuturing na mga extra, at ang mga nasa B grade lang ang ituturo sa pangunahing cultivation. Para sa mga nasa A grade, sila ay magsasanay ng buong sekta upang gawin ang pinakamataas na antas ng paglilinang ng labanan, na ang pinakamahalagang bahagi ay personal na itinuro ni Lian Shuda, at bibigyan ng pinakamahusay na mapagkukunan at ituturo ng pinakamahusay na mga guro isa sa lot makakuha ng mga libreng babae. Kaya napatanong ulit si Wang Yulan kung na-surprise ba ang kanyang senior brother, nagpanggap na lang si tanga dahil alam niya naman si Wang Yulan ay isang kupol pagdating sa mga papuri. Salaysay pa ni tanga kahanga-hanga talaga ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ni junior brother. Nagawa mong pumatay ng isang demonyo sa ika-6 na baitang sa isang welga. Ang iyong kasanayan sa pakikipaglaban ay tiyak na maituturing na mas mataas sa gradong B, ngunit kung gusto mong makamit ang isang grado, kailangan mong lumampas sa kasalukuyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng junior brother, kakailanganin mong magsumikap ng kaunti, at pumatay ng 10 mga demonyo sa ika-7 baitang ng mag-isa upang makamit ang gradong A. Nagpasalamat na lang ang lahat kaya't mabilis silang yumuko pagdating ng panahon. Pagpasok mo sa A-Hall, huwag mong kalimutan si senior brother sa adpa ni Wang Yulan. Bakit ko gagawin? Hindi pa rin ako nagpapasalamat sa senior brother para sa kanyang rekomendasyon. Kayan hindi kailangang maging magalang si junior brother, hindi ako masyadong nag-effort. Junior kuya, ibigay natin ang ating gawain. Yun ang kwento ni Wang Yulan kanina sa kagubatan habang napapuri na lang si Shu Fan na, kakaiba bang pumatay ng demonyo sa ika-6 na baitang sa isang welga? Ang pamamaraan ng sunog na ibinigay ko sa iyo ay may pagpapatahimik na epekto malapit sa mga huling yugto, na tumutulong sa iyong maabot ang bawat layunin. Sa mga epektong yon, magiging kakaiba lamang na hindi ito mamatay pagkatapos ng isang welga. Masamang lumaban at pumatay, hindi lamang may mataas na rate ng pagkamatay, ngunit ang katayuan ay hindi maihahambing sa nangungunang alchemy at mga master. Kahit nalinangin ko hanggang sa rurok ng pagpino ng chi, kung gusto kong magtagumpay sa kaharian, magkakaroon pa rin ng mahabang agwat sa panahon at saglit lang akong sumikat sa simulan ng pagpasok sa A-Hall. Pagkatapos ay madidiskrimina ako kay A dahil sa hindi niya magawang makalusot sa mahabang panahon. Kung ikukumpara doon, mas mabuting manatiling hindi kilala sa simula. Sabi naman sa ating tanga na Wang Yulan na Kuya Shu, nararamdaman ko na sa iyong kakayahan, maaabot mo ang Immortal Realm at maging ating ika-39 na guro sa oras na yon. Maaari akong pumunta sa walang kamatayang kaharian kasama ka bilang iyong alagad. Pagkatapos kong maging isang immortal, ang world willpower ay magbibigay daan sa 2 cultivator na hindi mas mababa kaysa sa nascent soul stage, na madala sa immortal world ng magkasama. Gusto mong pumunta sa immortal na mundo, ngunit hindi mo ba alam na ang immortal na mundo ay isang mas malupit na mundo? Dahil maaaring ito ay impyerno para sa mga magsasaka. Alam mo kung bakit? Dahil minsan akong pinadalhan ng ating mismong elder na mahal ako pero hindi kita talaga ginusto ang ganoong treatment. Sambit pa ni Wang Yulan na paano ito posible? Hindi ba pangarap ng maraming magsasaka na pumunta doon, at kahit na pumunta ako sa walang kamatayang mundo, magiging tamad pa rin ako. Mabilis hinati sa ating bida ang kanilang nakuha kanina na lubaw habang si Wang Yulan natatakam na ulit sa pagkain. Mabilis hinablat ni Wang Yulan ng pagkain habang nagsasalita na. Dito, kumain ng karne, ang ika-6 na baitang demonyo na iyong pinatay ay nagbibigay ng mahusay na nutrisyon. Kuya, kung may pagkakataon kang lumakas sa mundong ito, maaari mo ba akong maging disciples kahit na ako ang panghuli dahil gusto ko talagang matuto mula sa iyo? Nagkaroon tuloy ng pangit na reaksyon ng ating bida habang napatanong kung ang utak ni Wang Yulan na harangan ng karne. Hindi mo lang ba sinabi na gusto mong pumasok sa A-Hall, at hayaang personal kang turuan ni Lian Shuda at kapatid na Shu? Alam mo ba, lumaki ako sa isang maliit na sambahayan ng magsasaka, kahit na ang pinakamataas na magsasaka sa aking sambahayan ay nasa Golden Core stage. Nagawa ng aking mga ninuno na makamit ang naghahati-hati na kaharian ng kaluluwa.
So ano ang sinusubukan mong sabihin sa akin para sa iyong ngarap ngayon? Bagamat ang aming sambahayan ay hindi kasing ganda ng dati, ang pamana na iniwan ng ninuno para sa amin ay nagpalawak ng aming mga pananaw. Ang ating mundo ay tinatawag na Flying Feather Realm, at itinuturing na isang Mid-Thousand World, habang ang Immortal World ay itinuturing na isang Great Thousand World. Kapatid na Shu, hindi ka nagkamali nang sabihin mong mas malupit ang immortal na mundo. Ang aming Celestial Palace Sect ay matatagpuan sa isang mas desyerto at mahirap na bahagi ng Flying Feather Realm at tanging sa gitna ng mundo, ang banal na lugar para sa pagtatanim. Sa gitna ng mundo, hindi bababa sa 100 sekta na may maraming malalakas na magsasaka. Ang pinakamataas na sekta doon, ang Sky Feather Sect, ay ang nangungunang sekta sa buong Flying Feather Realm. Ano ang sinusubukan niyang sabihin? Hindi niya sinabi ang pangunahing punto, ngunit ang background na impormasyon na ito ay hindi silbi. Ang ibig sabihin ni Wang Yulan, ang mga magsasaka sa sentro ay nakapagsaliksik na ng mga spells at labanan ng lubusan. At kahit na nagawang pagsamahin ang mga ito upang lumikha ng mga bagong kasanayan, may mga taong dalubhasa sa lugar na iyon, at tinatawag na mga tagalikha ng espiritu, at ang kanilang katayuan ay mas mataas pa kaysa sa alchemy at refine ng masters na gawa ng aking ninuno na makita ang mga sekta na may mga nangungunang tagalikha ng espiritu, gamit ang yugto ng pagpino ng chi upang patayin ang mga demonyo sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. At ikaw, Kuya Shu, ikaw ay isang likas na talento sa pagiging isang spirit creator. Ang dalawang pamamaraan na ibinigay mo sa akin, ay dapat nalikhain ng iyong sarili. Tama, makukumpirma ko yun. Ang sekta ng Celestial Palace ay hindi kailanman nagkaroon ng ganoong kalakas na pamamaraan ng pag-atake, kaya nga, gusto kong maging alagad ni Brother Shu. Kuya Shu, tanggapin ang pagsamba ng disiplinang ito, pero ang aying bida naiinis na kang Wang Yulan dahil ayaw talaga niyang tanggapin si Wang Yulan dahil ang gusto sa ating bida nga babae. Ginamitay tuloy si Wang Yulan ng kapangyarihan sa ating bida, subalit mas ginusto pa ni Tanga ang kapangyarihan ng ating bida dahil para daw itong nasa ibang buhay. Saad pa ng ating bida kang Wang Yulan na gusto mo bang maging alagad ko sa iyong panaginip? Mahigit 18 ka na, hindi ka posible na maging alagad ko. Ngunit tungkol sa pagkakaroon ko ng talento sa pagiging isang manlilikha ng espiritu, at dahil alam mo ito. Habang papasahan na sana si Wang Yulan ng kaalaman, pero sa pagkaintindi nito ni Wang Yulan natatakot siyang patayin, kaya't mabilis siya ng tanong kung hindi na ba sila magkaibigan ngayon. Umiiyak pa si Tanga habang tinatawag ang ating bida na Kuya Shu, ikaw ang taong pinagkakatiwalaan ko, hindi ko sasabihin kahit kanino ang sekreto mo, please lang wag mo akong patayin. Patayin ka? Bakit ko gagawin? Isa lang akong hindi kilalang alagad sa labas, bakit ako papatay ng tao? Nagsalin lang ng kaunting kuryente si Shu Fan para baguhin lahat ng alaala ni Wang Yulan. Wala na sa ulirat ang ating Wang Yulan, kaya nagtanong na siya kung nasaan sila ngayon. Sambit pa ng ating bida sa kanya na sinabi mo na gusto mong pumasok sa A-Hall, at gusto mong matuto ng ilang mga pamamaraan mula sa akin. Sa ngayon tinulugan kita para mas mabilis kang lumakas dahil dito si Wang Yulan para ng asong tagasunod sa ating bida dahil nagpapakyut ito sa kanya. Hindi na pinakita ulit ang tulong sa ating bida dahil nilantakan na nila ang pagkain, kaya naulit ang eksena kanina. Ako na tayo dito ulit. Naitala ko na ang narinig ko ngayon, ang mundong ito ay tila mas komplikado kaysa sa inaakala ko. Ang kapangyarihan ng sekta ng Celestial na Palasyo parang hindi man lang isinasaalang-alang pula sa ranggo. Tungkol naman sa mga tagalikha ng espiritu, ito ang unang pagkakataon na marinig ko yun, ngunit ito ay makatwiran, dahil ang mga spell sa mundo ng paglilinang ay hindi maaaring lumabas sa kung saan. Ngunit, ang sekta ng Celestial Palace ay napakalayo mula sa gitna, at maaaring maraming paghihirap sa pagitan. Mas mabuting magpakumbaba, mas lalo kang lumakas habang nabubuhay ka. Hindi ako maglilinang ngayon kahit na hindi ito magiging at kapakipakinabang kahit na ginawa ko. Nakatulog ang ating bida sa upuan kaya't lumipas na ang umaga. Habang maganda sana kung nagdala ako ng computer na may access sa network noong nag-transmigrate ako, sa paraang iyon ay makakapagpalipas ako ng oras. Sa ngayon, ang walang kamatayang paglilinang ay nangangailangan ng malinaw na pag-iisip. Napabuntong hininga na lang talaga si Shu Fan dahil kung nakadala sana siya ng computer di sana mag-research lang siya at makita ang lahat ng informasyon. Gayunpaman, ano itong nasa aking harapan ng dambuhalang bangka? Kaya ano ulit itong mga dambuhalang bangka at may kasama pang mga phoenix? Siguro may digmaan ang magaganap pero hindi ito pwede mangyari dahil immortal world ito, kaya't hayaan na lang nating ang mangyayari. Dapat na higit sa 500 metro ang haba. Mayroon ding daan-daang mga gwardya na nakasakay sa mga Golden Phoenix ng Golden Core Realm, na nagpapatrolya sa nakapalibot na airspace.
Gayun din, maraming mga barkong pandigma na mahigit 300 metro ang haba na nag-escort dito. Isang sisidlan ng sukat na ito ay dapat na lumabas upang makahanap ng mga mapagkukunan. Hindi ko alam kung kailan ako magkakaroon ng pagkakataong umakyat at tingnan, susubukan kong gumawa ng isa para sa aking sarili kapag natutunan ko kung paano magpino ng mga armas sa hinaharap at mangarap ako hanggat buhay pa ako. May kumatok ulit sa shield barrier sa ating bida at sa saad ng bida natin kung natapos na ang gawain ni Wang Yulan dahil ang mga gawain nito baka hindi pa nagawa. Kaya pala bumalik si Wang Yulan dahil ang mga paa nito may sugat habang nanghihina pa. Nilampasan lang si Shu Fan pero nang paliwanag naman kaagad si Wang Yulan na sugatan ako habang nasa isang gawain, kailangan ko lang magpahinga ng ilang araw. Kuya Shu Fan, nandito lang ako para makita ka pero kuya, pwede bang dito na ako magstay kahit kaunting araw lang? Sabi pa ni Shu Fan na isave mo ang light body technique. Kung gagamitin mo ito ng maayos, kahit na ang mga halimaw sa ikapitong baitang sa yugto ng pagpipino ng chi ay hindi makakasakit sa iyo pero medyo matigas ka. Hehe, napakalakas ng depensa ng halimaw na iyon, tanging ang pamamaraan na ibinigay sa akin ni Brother Shu ang makakasira sa depensa nito kaya upang makayanin ang isang nakamamatay na suntok sa halimaw, pinili kong maging matigas. Pinagalitan kaagad ni Shu Fan si Wang Yulan para matauhan na ang iyong mahusay na mga kasanayan sa pakikipaglaban ay ganap na nasira. Hindi pa nagtatapos dito ang mga pangsesermon at hindi ka balalaban ng hindi mo magawang pumatay kaagad. Ito ay hindi tulad ng hindi ko ipinaalam sa iyo tungkol sa mga konsepto ng pagpoposisyon, pag-urong, at paghahagis ng mga spell ng mabilis mula sa isang distansya. Parang nakalimutan mo na ang defensive technique na lalo kong itinuro sa iyo na gamitin kapag malapit ng mamatay. Hehe, kasi gusto ko lang patayin yung halimaw nung time na yun. Kalimutan mo na at maiintindihan mo ang dahan-daang nangyari. Wala akong pakialam. Lumapit kaagad si Wang Yulan na, Kuya Shu, pumunta ako ngayon dito para malaman kung paano haharapin ang mga halimaw na iyon na may mataas na depensa at bilis. Sabi pa ni Shu Fan na isa kang paghahandang alagad ng battle hall, at pumunta ka para tanungin ako, isang otako na hindi pa nakakalabas ng bahay pero may problema ba ang utak mo? Biruin mo paano ako magtuturo ng mga kasanayan sa pakikipaglaban kahit alam ko pero ang hindi mo alam hindi ko pa rin alam kung paano ito ituturo. Pagod na akong magturo. As far as our relationship is concerned, sino ang hindi nakakaalam kung sino at paanong hindi maipaliwanag ng mga matatanda sa battle hall ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na karaniwang itinuturo doon kahit anong mangyari ang ipaglalaban ko hanggang kamatayan. Dagdag pa ni Wang Yulan na, Kuya Shu, huwag mo akong biruin, maaaring hindi alam ng iba ang tungkol sa iyong talento sa pag-atake at pagpatay, ngunit sa palagay mo ba ay hindi ko alam ang tungkol dito? Well, sasabihin ko sa iyo kung paano haharapin ang halimaw na ito bilang kapalit. Sabihin sa akin ang lahat ng iyong nalalaman tungkol sa lumulutang na barko na lilito lamang sa langit. Samantala pumayag kaagad si Wang Yulan, walang problema yung lumulutang na barko, tama ba? At sobrang marami akong alam tungkol sa mga yon. Natapos na sa pag-uusap ang dalawa kaya mabilis pinayuhan ng ating bida si Wang Yulan. Kailangan mo lang aiton lahat ng balance at gayahin mo ang aking paghiwa sa void space. Manghamanghang si Wang Yulan na this illusion realm, it's simply against the heavens. Ito ba ang enchantment technique? Kung gusto mong maging bihasa sa ganitong uri ng spell, kailangan mong gugulin ang buong yugto ng pag-aayos ng chi dito. Well, hindi pa ito tapos. Isang enchantment technique, maaari mong gamitin ang lahat ng iyong lakas sa espasyong ito, ngunit, sa aking espiritual na kapangyarihan, hindi ito magtatagal, kaya magsimula tayo ngayon. Pinitik kaagad ang kamay ni Shu Fan kaya lumabas dito ang Rock Mantis Chi Refinement Level 7. Ang oras ng pagtuturo ay tapos na. Sa ngayon, ito ang tanging lansihin na naiisip ko para sa paghawak sa halimaw na may pinakamabilis na bilis at pinakamataas na depensa. Bibigyan kita ng maikling panahon para sa lakayin ng halimaw na ito, at pagkatapos nito sasabihin ko sa iyo kung saan ka may mga problema. Pagkatapos masamaw ni Shu Fan, sumugod na ang Mantis para husgahan na si Wang Yulan kaya dahil dito nagmumura na si Wang Yulan kang Shu Fan. At matapos anilisahin ni Wang Yulan ang Mantis, gumamit siya kaagad ng Light Feather Wind Technique at Flame Spear Technique. Lumabas sa kanyang kamay ang tatlong kahoy na kaparehas nung ginamit ni Shu Fan sa mga lobo. Subalit hindi inaasahang pangyayari na kailag ang Mantis kaya tumagos lang sa sahig habang natulala pa si Wang Yulan sa pangyayari. Ang bilis ng paggalaw ay ngunit ang bilis ng paghahagis sa pamamaraan ng Flame Spear ay masyadong mabagal at ang hula ng iyong pamamaraan ay halos nasa antas ng kindergarten. Nakakuha ng buwelo ang Mantis kaya punta na lang sa likurang bahagi ni Wang Yulan kaya walang oras para magkailag si Wang Yulan dito.
Natamaan tuloy sa likod pero nakakuha naman ng balance at take note dapat ay ang kakayahang makilala ang pamamaraan na ginagamit sa isang partikular na sitwasyon. Gumapang kaagad si Wang Yulan sa tabi ng ating bida para mas hinto na ang labanan habang ang Rock Mantis naghihintay ulit sa round 2 pero gayunpaman mas inuna pa ang pagse-sermon sa ating bida. Alam mo Wang Yulan mahina ka pa kailangan mong magsumikap para mas mabuhay ka ng matagal kagaya nung pinapangarap mong ancestor mong patay na. Natapos na rin sa pagsasanay si Wang Yulan sa labanang ngayon lang, ang iyong kabuuang output ay halos zero pasibo ka lang umaatake ito ay dahil hindi mo mahuhulaan ng mabuti, at hindi mo napagmasdan ng mabuti ang mga gawi at galaw ng pagpoposisyon ng kalaban. Ang bawat isa, kabilang ang mga halimaw, ay may kanya-kanyang gawi, at gayon din ang posisyon. Sa makatuwid kapag nakikipaglaban dapat mong tandaan ang gayong konsepto yun ay ang isang spell ay dapat hamarang sa lahat ng mga posisyon ng kaaway sa nakaharap na bahagi ang paraan upang harangan ng mga posisyon ng iyong kalaban ay dapat magsimula sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga gawi ng iyong kalaban. Kung maingat mong naobserbahan, hinulaan, at inayos ang anggulo ng casting ang Rock Mantis na yun ay hindi makakatakas sa iyong Flame Spear. Pagkatapos itong umiwas, ang iyong fighting mentality ay nagiging naiinip, at ikaw ay nagiging mas distracted kapag nagpoposisyon at nagcast ng mga spell ang halimaw ay malinaw na umiwas sa iyong mga pag-atake ng 4 na beses, na nangangahulugang wala kang pag-unawa sa mga gawi sa paggalaw ng halimaw. Sa isip ni Wang Yulan may katuturan ang mga sinabi ni Kuya gaya ng inaasahan kay Brother Shu, ang kanyang enchantment technique ay dapat na umabot sa pinakamataas na antas masakit pa rin ang pinsalang natanggap ko sa ilusyon kahit na pinapanatili ang antas ng enchantment technique na ito. Maaari ninyang obserbahan at suriin ang aking mga pagkukulang sa combat. Pakiramdam ko marami pa akong pagkukulang, Kuya Shu, sabihin mo pa oo meron talaga ang ganitong uri ng bagay ay hindi isang bagay na masasabi ko lamang at makukuha mo ito ng ganoon yun lang sa ngayon, at mas pag-uusapan ko ito pagkatapos mong maunawaan muna ang mga bagay na ito maaari kang pumunta dito upang magsanay kapag ikaw ay libre. Noon pa man ay gusto kong sabihin ang mga salitang ito ay napaka-cool nila. Dahil natapos na ang mga pag-uusap ng dalawa ako ulit tayo dito at pag-usapan natin ang malaking barkong yun. Sa nakaraang video natapos tayo kung saan nagtatanong si Shu Fan kang Wang Yulan kung bakit ang bangka lumilipad na sa himpapawid. Habang nasa ilalim na sila ng matirek na araw pero nakashade sila na nung nakaraan nabanggit namin ang pangyayaring yun sa higanteng barko, okay Kuya Shu makinig ka na sa akin dahil ikwekwento ko ang lahat ng detalye. Ang higanteng barkong yun ay tinatawag na Futin Ship. At 5,000 taon na ang nakalilipas, dinala ng Supreme Grand Elders ng ating sekta ang lahat ng ari-arian ng ating sekta sa gitnang kontinente at italaga ito sa Heavenly Weapon Sect. Para sa Futin na barkong ito, ang sekta noon ay hindi tumanggap ng mga bagong alagad sa loob ng 50 taon, at ang buong sekta ay namuhay ng napakatipid ang mga alagad noon ay hindi pinayagang makakita ng mga batong espiritu kung masulyapan pa nila ang isa, mamumula ang kanilang mga mata. Pagkatapos lamang naganap na may tayo ang barko ng Futin ay mabibilang na ang angkan ay nagbalik ng isang bagong dahon, at itinuturing na isang sekta ng batis ng promosyon. Kung gayon, bakit kailangan mong bilhin ang larwang ito noong panahong yun? Ano ang gamit nito labanan o naghahanap ng mga mapagkukunan sabi pa ni Wang Yulan na syempre naghahanap ng resources para makain na ang mga mortal. Ang aming Flying Feather Realm, kalahati nito ay karagatan sa kabuuan. Ito ay tinatawag na Endless Sea, sinasabing walang mga hangganan at napakayaman sa mga mapagkukunan sinasabi rin na sa kailaliman ng walang katapusang dagat may mga bihirang kayamanan, na ang mga katulad nito ay hindi makukuha sa kontinente. Ngunit ang walang katapusang dagat ay puno rin ng panganib, at kahit na ang isang taong may dakilang kapangyarihan ay hindi maglalakas loob na pumunta ng mag-isa, kaya kung nais mong pumunta sa walang katapusang dagat upang maghanap ng mga mapagkukunan, dapat mayroon kang isang bagay tulad ng barko ng Futin. Tama, dahil ang kalaliman ng walang katapusang dagat ay puno ng mga higanteng halimaw na nasa itaas ng refine ng void stage tanging ang Futin na barko lamang ang makakapigil sa mga pag-atake ng maraming mataas na ranggo na mga halimaw kung hindi. Ang ating mga ninuno sa sekta ng Celestial Palace na nasa itaas ng Nascent Soul Stage ay hindi sana kayang suportahan ang kanilang mga sarili sa pamamagitan lamang ng mga mapagkukunan mula sa mainland lamang. Kung tutuusin, isa lang ito sa kanila pinakamahalaga. Hindi lamang ang barkong Futin ay maaaring pumunta sa walang katapusang dagat,
Ito ay usap-usapan na ang maalamat na walang laman na domain ay maaari rin. Lahat ng tao pwede makapunta sa universe pero dapat may malakas kapangyarihan at sa labas ng universe maging isa kang extremely empty domain. Siyempre, tanging ang pinaka-nangungunang mga angkan lamang ang maglakas loob na pumunta sa napakawalang laman na domain, at ang ginagawa lang nila ay tumambay lamang sa walang katapusang dagat. O kaya parang ang larwang ito ay isang sandatang nuclear, na nagpapahiwatig ng kanilang posisyon at sumisimbolo sa kanilang kapangyarihan. Yulan, may paraan ba para makasakay sa Futin ship at tingnan? Oo, meron, may 4 na propesyon na maaaring pumunta. Una ay ang mga monghe na dalubhasa sa mga spell ng detection, pangunahing sila ang namamahala sa pagpipiluto sa barkong Futian. Pangalawa ay ang mga mandirigma mula sa Hall of War, kadalasan sila ang mga ninuno ng Battle Hall. Pangatlo ay ang mga alchemist at refiners, responsable sila para sa pangunahing pagproseso ng mga hilaw na materyales. Pang-apat ay ang mga makapangyarihang tao sa itaas ng yugto ng pagpino ng walang laman. Karaniwan silang nakakabit sa isang monghe, kaya Kuya Shu, kung gusto mong pumunta, napakasimple, kailangan mo lang sumali sa Hall of War. At makakapasok kapag katapos ng Golden Pill Stage. Ang mga spell ng pagtuklas ng monghe o pagiging isang makapangyarihan ay maaaring masyadong malayo. Ang pagiging isang third rank na mas mataas na alchemist refiner ay gumagana din sa isip ni Shu Fan. Upang makarating sa yugto ng Golden Pill, kailangan kong mamuhay ng matatag hanggang sa ako ay hindi bababa sa 250, kahit na ang pag-iisip tungkol dito ay labis akong nalulungkot. Kapatid na Shu, ano ang problema? Kung isa sa alang-alang ang Hall of War, hindi ako pupunta, lalaban, at ang pagpatay kay Do wala talagang kahulugan sa akin, ngunit interesado ako sa kung paano itinayo ang Futin ship na ito. Kapag tapos na akong mag-aral ng alchemy, mag-iipon ako ng ilang spirit stone at mag-e-enroll sa mga beginner class sa smithing. Sinabihan na lang ni Wang Yulan si Shu Fan na gusto mo pa upang pag-aralan ng smithing. Nag-aalala ako na baka hindi pa sapat ang buong bahay ni Brother Shu. Ang spirit rice na ito ay halos hindi sapat para sa isang aralin sa paaralan ng isang smithing lesson sa adpa ni Shu Fan. Hindi mo kailangang pakialaman ito sa kabaligtaran. Nakuha mo ba ang iyong matalinong bibig mula sa puno sa tabi? Kinaumagahan, Taishui Mountain Spiritual Elixir Pavilion. Kung ako ay nakatutok sa pag-aaral sa aking nakaraang buhay, siguradong ang aking pamilya ay namatay sa kaligayahan. Kailan pa kaya ako ang naging pinakamakapangyarihan? Tiyak na babalik ako. Nagpakilala naman kaagad si Shu Fan sa tagabantay na ako ay alagad na si Shu Fan na gustong mag-enroll sa Spiritual Elixir Pavilion para mag-aral ng alchemy. Salaysay pa ng tagabantay na ang mga bayarin ay magiging 500 spirit stone, kasama ang dagdag na 100 bilang kontribusyon nito. Ang mga bayarin sa loob ng 1 taon. Sa kabuuan ang kurso ay magiging 2 taon. Bawat buwan makakakuha ka ng 1 araw na pahinga sa gitna at katapusan ng buwan. Pagkatapos mong maging isang entry-level na alchemist, maaari kang pumasok sa Potions Hall. Ito ay mas mahal kaysa sa mga klase sa mga halamang gamot, pero nagbayad naman kalaunan si Shu Fan kaya't mabilis na silang sumulong sa loob para mag-aral na ng alchemy. Mula sa loob ng Alchemy Hall makikita natin ang sobrang lawak, habang ang ating vida na mamamangha na lang sa sobrang ganda at galante mula sa loob. Gaya ng inasahan, nito ay mas mahal kaysa sa mga klase sa mga halamang gamot. Kahit ang tagabantay hindi ta-afford noon, pero ngayon afford na dahil nakabantay NNA siya sa labas Mula sa sinabi ng ating bida kanina, agad nang binigay ang susi sa kwarto na nasabi ko na ang lahat ng bagay na kailangan mong tandaan, naway mabilis kang maging master ng alchemy. Maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin ng motivation, pero kung iisipin, hindi naman talaga ako sure sa pagiging alchemy ko. Pumasok lang ako dito para mag-aral. Sa loob ng paaralan ng ating bida ang tao dito habang nag-aaral sobrang tahimik, pero NY kumuha naman sa atensyon sa ating bida dahil sa sobrang bango nitong pinapalabas. Babae na mismo ang lumapit sa ating bida at nagtanong mula na, "Hello, pwede ko bang tanungin kung ikaw ba ang alagad na kakasama lang sa amin?" Dahil dito na love at first sight ang ating bida, pero sinagot muna niya ang katanungan sa babae na tama kapo. Nang napili ako si Shu Fan, ang dakilang nangarapan ng gising, pero sa isip ng ating bida legendary ang mukha ng babae habang ang bango nitong pinapalabas. Sabay hawi sa buhok ng babae habang nagpakilala na ako ay tinatawag na siya yan, at ako ang preparatory lecturer dito. Kung wala si master, kadalasan ako ang nagtuturo. Habang namamula pa ang ating bida sa pagtiitig kang Shanyan, napansin naman ito kaagad, kaya nagtanong na si Shayan kung may nga katanungan pa ba ang ating bida para mapaliwanag pa niya ng sakto. Dagdag pa sa ating bida na hindi nagtataka lang ako dahil maraming mga tao ang nagsasama-sama ng mga aralin, kung ano ang mangyayari sa mga aral na na-miss ko noon.
May kinukuha ang dalaga sa kanyang dibdib habang nagpapaliwanag na ito ang mga nakaraang aralin ay ang lahat ng mga klase sa mga pangunahing kaalaman. Mayroon akong impormasyon dito ay sa hinaharap, bibigyan kita ng one-on-one makeup lessons sa hapon. Okay, oras na sisimulan ko na ang mga lessons ngayon. Maliit na disiplina, bigyang pansin ang aking sasabihin. Sa mga salita ng dalaga, kinikilig naman sa ng ating bida dahil sa mga matamis nitong pagtitig at pagpapakyut habang naging pusa na lang ng di oras si Shu Fan. Kinabahan sa pakikinig si Shu Fan habang ginabi na lang sila kakaturo pero satisfied naman si Shu Fan dahil nakasama niya ang kanyang crush sa isang gabi. Kinaumagahan na bala ang ating bida sa pagnanasa sa kanyang second extractor Nancy Cheyenne dahil sa malaking pakwan nito kaya hindi talaga maiwasan ang pagiging manyakol nito. Sumagi sa isipan ni Shu Fan kung what if sila talaga ang magkatuluyan, may maganda ba silang anak. Lecture bigyang pansin, tatalakayin natin ang kahalagahan ng pangunahing pagproseso ng mga elixir sa alchemy. Ang antas ng primary ng pangunahing pagproseso ay tutukuyin ang kalidad ng huling produkto. Medyo tinamaan na ang ating bida kang Cheyenne na okay, pagkatapos ay hayaan mo akong simulan ng aking landas sa pagyaman sa pamamagitan ng alchemy at may isang medyo senior na kapatid na babae na sasamahan ako sa daan. Ito ay tiyak na hindi magiging boring. Isang buwan ang nakalipas simula nung pumasok si Shu Fan sa alchemy at ngayon gumawa na ulit siya ng experiment. Ito ay hindi madali at ako ay nag-aaral ng higit sa isang buwan at sa wakas ay maaari na akong magsimulang gumawa ng mga table tasks. Sa ngayon magsisimula ako sa pag-control ng fire at sa spiritual control para mas mahusay ang mga table tasks ang aking magagawa. Dagdagan pa natin ng mahigit na herbal para mas maganda ang kakalabasan at ang apoy hinaan natin ng kaunti. Tinignan muna ni Shu Fan ang refine ng quadra at bumungad sa kanya ang mga table tasks. Kumikinang sa ganda at perpekto ang pagka-refine. Dahil ang ating bida ay mayabang, may kahahantungan nito mamaya na hindi naman pala mahirap ang pag-refine ng mga tables pero ang palayok ng ating bida nag-uusok na dahil na-over ito sa apoy at nasabraan sa mga tables kaya susmabog ng malakas at patungo pa mismo sa mukha ng ating bida. Akala ko isa na akong matalinong tao dahil nakagawa na ako ng tableta pero bakit ganun sumabog mismo sa aking pagmumukha? Dagdag pa sa ating bida kung mababasag ang refined furnace, ang lahat ng pinagsisikapan niya mawawala sa isang iglap. Siniguro ni Shu Fan ang lahat ng furnace kung may sira ba at may mga depekto ang pagsabog kanina pero gayon paman. Hindi nga nabasag pero may crack sa bandang gilid nito sa gitna ng hawakan kaya ang pera sa ating bida lumipad na sa ibang bansa. Salaysay pa kanina sa tagapagbinte na lahat ng aking furnace matibay at kahit anong mangyari hindi basta-basta magka-crack kaya na-scam ang bida sa tagabaklaran. Ang antas ng hemi furnace na ito ay makatiis lamang ng maximum na 10 pagsabog kaya sana ay pahalagahan mo ito. Sinasabing kailangan ng 20 furnaces para makagawa ng pills, 50 furnaces para maging pills, 100 furnaces para maging master at dry furnaces para maging grandmaster. Hindi nawalan ng pag-asa ang ating bida kaya gaya ng inaasahan walang kinalaman ang alchemy sa mga mahihirap. Sunod-sunod naman ang pagsabog sa bahay ni Shu Fan kaya ang bahay nito halos mag-surrender na. Kung makapagsalita sana ang bahay ni Shu Fan kanina nato nagreklamo. Umabot sa punto na ng ating bida na wala na ulit ng pag-asa dahil pangatlong subok na niya ito sa pag-refine pero ang lahat nito puro palpak. Pero kalaunan ng lahat ng pagsumikap sa ating bida nagbunga na rin dahil sa 7 pagsabog sa lag-refine nakagawa na rin siya ng perfect na table task. Mabuti, ito ay isang napakagandang pakiramdam kung ang susunod na batch ay matagumpay. Pagkatapos na ibukod ang halaga ng pagkonsumo, ang batch na ito ay maaaring makadaong ng 17.5 spirit stones, halos 600% na tubo kahit na ito ay hindi mas mahusay kaysa sa akin na kumikita ng 700 spirit stones sa isang taon mula sa system missions. Tapos habang mainit pa gagawa pa ako ng kaunti. Makalipas ang pangalawang araw sa Taishue Mountain, Spiritual Peel Pavilion, habang pumapasok ang ating bida sa paaralan sa alchemy nagpapalabas na din siya ng spiritual chibong katawan. Nagtanong na ang main instructor na mayroon ba sa inyo na nagtagumpay sa pagpino ng tableta kahapon. Pangalan ng manugang sa crush ng ating bida si Jingtian. Spiritual Pavilion main instructor Rick ng Foundation Establishment Realm, ama ni Cheyenne siya Jingtian. Sa gitnang ito ang 6 sa tinuruan sa ama ni Cheyenne nagtataka at halos walang ganang makinig dahil sa mga palpak nilang pagtatangkang maka-refine ng saktong table task skills. Tumatawa na lang si Instructor Jingtian na ang pakiramdam ng pagpapasabog ng pugon ay hindi kaaya-aya. Tama ba hindi ito aksidente kahapon? Kung sabik kang magtagumpay malamang napasabugin mo ang pogon.
Guro, paano mo nalaman kahit ang isa tumatawa na lang din na teacher, mali ang hula mo, pinasabog ko ang 2 pugon, sabi pa ni Shu Fan. Muntik na akong mawala ng buhay matapos mag-refine ng mga table tasks kahapon. Pero ang instructor ng ating bida ko sang tumitingin sa kanya dahil nabanyag na ang sekreto sa pag-refine. Nagpapalabas kasi ako ng spiritual chi sa buong katawan, kaya alam na siguro niya ang aking mga sekreto. Nag-activate ng sound barrier ang ama ni Shayan na, may alam ka ba tungkol sa alagad na si named Shu Fan? Sabi pa ni Shayan, siya isa lang siyang ordinaryong panlabas na disipulo na may kaunting espiritual na ugat, napakakaraniwan at mababa ang susi. Low-key, dapat mo siyang bigyang pansin sa hinaharap. Ang disipulong ito ay hindi simple. Pagpasok ko pa lang sa pinto na amoy ko ang mahina ngunit napakapinong amoy ng pil sa kanya. Siya lang sa klase na ito ang nagtagumpay sa pagpino ng mga table tasks at hindi mababa ang grado ng mga pills na refine. Namamula kaagad si Shahan sa pagkarinig na special ang ating bida. Dagdag pa rito sa kanyang ama na baka siya ay isang genius. Kung makumpirma, kailangan mong magkaroon ng isa pang junior brother. Sa kabilang banda, ako na tayo pagkatapos sa klase ng ating bida. Nandito tayo sa kanya ulit na ito ay kapanapanabik. Kung papalaran ako ang furnace ay maaari ding sumabog ng 6 na beses. Kailangan kong mag-ingat dahil wala akong sapat na pera para makabili ng alchemy furnace. Kahit na ganoon ang nangyayari sa ating bida, pero ang pinagtataka lang ni Shu Fan kung bakit may sumisigaw sa kabilang bahay na parang may papahiwatig na masamang delubyo. Kaya tinignan sa ating bida kung sino na naman ang tumatawag sa kanya at may lumipat talaga mga bagong alagad. Hindi ako makapaniwala na pinili nila ang malayong bundok na ito. Sinusubukan kong panatilihin ng isang low-key at para saan ang isang ito. Kahit na malayo ang bahay sa kapitbahay ng ating bida, makikita naman natin na may paparating dito na isang star kung saan nakatayo ang ating bida. Hanggang sa nagpakita na sa eksena ang asawa ang ating bida para magpabengbang ulit sa kanya. Masaya naman itong nakalipad habang ang ating bida naguguluhan na. Huminto ang mundo sa ating bida sapagkat ang babaeng hindi niya ginusto kusang lumalapit kahit na inayawan niya ito. Saad pa sa ating bida, bakit nandito ka? Habang sabi ng dalaga na, mahal, umabante na ako sa ika-4 na baitang ng chi condensation realm para makita ka. Nagpapakyut na ulit itong batang dalaga na kahit na bata pa ito ko sa nang lumalandi, parang nasa 13 years old pa lang. Malandi na ito. Ipinakikita mo ba ang iyong paglilinang kahit na ang iyong maliit na palda ay mukhang napakaganda? Honey, ang galing ko, di ba? Sinabi pa ng isa sa mga matatanda na mayroon akong isang uri ng espiritual na konstitusyon ng katawan at gusto akong kunin bilang isang alagad sa loob, ngunit tumanggi ako. Siya nga pala, sabi ng tatay ko, balang araw dapat kang maglaan ng oras para sa aking dowry, kung hindi ito maayos. Nag-aalala talaga si Uncle Zhang sa akin. At nabanggit mo na ang dowry, pwede bang papasok na tayo para ipagluto kita habang mag-uusap sa loob ng aking bahay? Loadang ulit dahil nagluto na ang ating bida. Matapos sa pagluto, nahanda na ang pagkain at klase-klaseng pagkain ang nilatag para may pagpipilian ng dalaga. Ang batang dalaga na mangha sa mga spiritual chi na lumabas sa mga pagkain dahil dito na mas na-inlove pa ang dalaga sa ating bida. Well, makinig ka sa akin, binibiro kita sa simula, lagi kitang tinatrato bilang aking nakababatang kapatid na babae. Ang pagpili ng asawa ay isang napakahalagang bagay para sa isang babae at sa tingin ko hindi ako angkop na maging asawa mo. Huminto sa pagkain ng dalagang babae sa pagkadinig sa sinabi ng ating bida dahil prangkahan talaga itong sinabi sa kanya. Tumutulo ang luha ng dalaga habang umaasa sa ating bida na siya na talaga ang kanyang asawa. Subalit hindi pa pala. Honey, hindi mo ba ako ginusto? Dahil sa mura kong edad pwede naman ako kahit maliit pa ang aking puso, kaya kung ibigay ang lahat kahit kapalit pa nito ang aking. Nagulat na lang kaagad si Shu Fan sa pagkarinig na kaya talagang ibigay sa ating dalaga ang kanyang bebengka para lang mapa sa kanya ang ating bida. At makalipas ang 1 oras, hindi pa rin talaga huminto sa pag-iyak ang batang dalaga. Hindi alam tuloy ang gagawin ni Shu Fan. Hanggang umabot sa puntong 2 oras na ang nakalipas, hindi pa rin talaga huminto sa pag-iyak, kaya si Shu Fan napasukan na lang ng dugo. Inabutan na sila ng gabi kakaiyak sa batang dalaga dahil dito makalipas na ang 3 oras hindi pa talaga tumatahan, kaya si Shu Fan nalunod na sa mga luha nito sa dalaga. Humahantong sa ganitong sitwasyon ng dalaga, huminto muna saglit para magpahinga sa pag-iiyak nito. Kumuha lang pala ng buwelo para umiyak ulit. Kung at ako pa sana ang bida dito kanina ko pati na ilibing ng buhay, kaso hindi naiirita na ako kakagawa ng script nitong dalaga. Okay, huminto ka na sa pag-iyak, gagawa na lang ako ng dowry para lang tumahan ka sa pag-iyak na corner kasi ang ating bida dito sa batang dalaga na si Yun, kaya no choice ang ating bida kung di gagawa ng paraan.
Sa pagkadinig nito mula kang Shufan agad nang kumain ng dalaga dahil successful ang kanyang pagpapanggap sa pag-iyak na honey ang sarap ng luto mo kahit na hindi mo ako mabengbang sa mura kong edad. Nang tanong na ang ating bida kung sino ang gumawa sa mga dirty tactics at paano siya na-provoke nito sa ganitong sitwasyon kaya ang dalaga nag-aktong walang tumuturo. Iyak dugo ka na lang talaga dahil pakiramdam sa ating bida na setup ulit siya kahit sa modernong mundo nangyari ito sa kanya parang taga-recap ninyo na setup sa putang inang bibengka kaya hindi naka-upload si Master 0.2 dahil nag-asawa na siya at ayon ang sakit na kanyang nakuha hahaha na setup kasi ayan ubod ng kagwapuhan kaya ang babae na talaga ang gumawa ng paraan. May tampong tunaw ang pagsalita sa dalaga na hindi ito isang setup, gusto ko talagang maging asawa mo. Kaya yun ang gusto kong mangyari sa atin dalawa at kaya lumipat ako sa malapit na bahay para kung mamiss kita pwede kitang gapangin. Kung iisipin isa itong ridiculous na setup pero wala tayong magagawa dahil pinagpala tayo ng kagwapuhan kaya ito ang mangyayari sa atin kaya boy dapat hindi matinik sa babae dahil baka ang babae na ang gagawa ng paraan para lang maasawa kayo at matali sa leeg wag pag-ayak ang Master 0.2. Hinawakan na lang sa ating bida ang ulo ng dalaga dahil kung wala sanang kaparusahan ng paglibing ng buhay sa tao kanina pati niya ginawa sa babae kalimutan mo na lang alam ko din naman mali ang pagkasabi ko noon at misunderstanding lang talaga ang lahat. Natapos na sa pag-iyak ang dalagang babae kaya dama ko na tayo dito habang masaya itong nagbibigay sa ating bida na isang tinapay. Pero sa paglapit ng dalaga umayaw naman ang ating bida baka kasi mabigyan siya ng sistins na nakamatayan kung papatol sa isang batang minor de edad. Matapos ang kaguluhan sa dalawang nilalang may isang diwata ang nakangiti sa kanilang dalawa habang sobrang ganda nito at sa likuran may dalang phoenix eyes may dala itong dalawang bundok at sa sobrang laki. Napamura na lang ang ating bida sa nakita niya dahil ikaw ba naman makakita ng saktong laki kaya may pagnanasa ulit ang bida sa diwatang nilalang. Umiral ulit ang kahayukan ni Shufan kaya't nag-imagination ulit na kung ito ang aking maging master hindi ko talaga tabibiguin sa pag-cultivate binigay ako ng sistema na isang bihirang tagumpay pero mas maganda pa rin talaga kung maging akin itong babaeng nilalang. Agad welcome sa ating bida itong nilalang na maligayang pagdating, Master Zuan Qing, sa Celestial Palace Sect ano ang maaari kong gawin para sa iyong kadakilaan? Sambit pa ni Sian Qing na nadito lang ako para hanapin ko ang aking disciples mula sa void space may taong ditong nagsasalita na o ang alagad ni Guro ay nasa aking celestial na sekta ng palasyo. Matapos sa pag-uusap ang dalawa kinuha naman kaagad ni Shufan ang kanilang atensyon para siya ulit ang magtanong sa dalawang nilalang. Kaya napili ko ang isang batang babae dahil may katangian itong hindi pa napakita sa buong mundo ito ang Heavenly Blessed Spiritual Physique inakala sa ating bida siya ang hinahanap nyo pero maling tao lang pala kaya't naging bato na lang ito sa hiya. Master sana hindi ka pumunta sa Celestial Palace Sect ko para lang magnakaw ng isang disciples. Heavenly Blessed Spiritual Physique na pangangatawan, bagamat isang taong may malaking kapalaran ito ay hindi isang tao na pahalagahan ng guro at hindi pa nagpakilalang nilalang itong lalaking nakalipad sa himpapawid. Saad pa nitong diwatang si Zuan Qing na isaalang-alang ito bilang, ako, si Zuan Qing, ay may utang sa iyo sa celestial na sekta ng palasyo na takot tuloy itong lalaking nilalang kahit kailan hindi talaga mananalo ang pag-away sa babae at lalaki. Tinanong na si Batang yun kung handa ka bang maging dakilang disipulo natin mangyari ang isang set ng mga pamamaraan ng paglilinang na angkop para sa iyong pinagpalang espiritual na pangangatawan ang pag-akyat sa immortal na mundo ay isang bagay lamang ng oras pero hindi alam ni Batang yun ang sinabi ni Saint Zuan Qing kaya pinaulit niya ito sa pagsasabi. Kailangan pa talaga mag-isip nitong batang yun kahit na ang kanyang opportunity nasa harapan na kaya ang ating bida nang gagalaiti na sa galit dahil medyo tanga talaga itong mag-isip. Mula sa ibang void space tinignan ng ating bida na parang laggam dahil itong bagong nakuha kasi nilang disciples may heavenly body spiritual physique. Salaysay pa sa ating bida bakit may tumingin sa kanyang antas at kahit na mga divine god pa ito may pumansin na pero sa gaanong estado pa talaga at mayabang naman ang ating bida Jong saan pinaliwanag niya sa lahat ng tumingin mula sa void space na hindi siya isang ordinaryong tao lang. Agad nang pumorma ang ating vida para kunin na ang kanilang mga atensyon habang nagpapaliwanag pa si Shufan na way yun ito na ang pagkakataon mo sa tingin ko ikaw ang dapat magdesisyon at sa dami ng taong nakatingin sa akin ano pa ang pwede kong sabihin kailangan ko pang magpatibay tapos na ako dahil may sistema pa ako pagdating ng panahon makikita kung sino pa ang baguhan. Patuloy pa rin sa pagsasalita ang ating dalagang siyon na master sa hinaharap ba makikita ko ang aking asawa. Subalit tumatawa lang si Zuan Qing na pwede naman pero ang aking cultivation pagdating nitong ka Shufan iba dahil may banayag ang kanyang kalooban pero walang divine physique.
At saka ang makalangit na pinagpalang espiritual na pangangatawan ay isang taong may malaking kapalaran kaya ang kanyang asawa ay natural na magiging kakaiba. Pagkatapos ay makikinig ako sa aking asawa, handa akong maging isang disciple mo at yumuko na kaagad itong isang nilalang habang nagsasalita na napakahusay. Binabati kita kay Master sa pagtanggap ng isang mabuting disipulo. Wala ka ng ibang hihilingin bukod sa makita mo ang iyong asawa sa hinaharap, kaya dadalhin na kita sa aking sekta para mag-cultivate pagkatapos hirangin ka sa buong mundo na isang pinakamalakas na divine physique. Napabuntong hininga na lanang si Shu Fan habang nakatingin sa pag-alis sa kanyang batang asawa na ang hirap pala pag malagay ka sa ganoong sitwasyon dahil bukod pa sa may inisip kang problema may dumagdag pa. Masyadong mataas ang strength upper bounds ng mundong ito. Madaling maging makapangyarihan o iba pa. I'll have to wait until I can be like that. Hindi. Kahit na nasa chi refinement stage na ako, kailangan kong kumuha ng ilang bagong playthings. At gagamitin natin ang Wu Xingju para magpatibay. Ang Wu Xingju ay may kakayahang magpalakas ng sobra at take note, ang Wu Xingju ay may kapangyarihang magpalakas sa pinakamataas na antas na sobrang premium. Pumasok na ulit sa eksena si Wang Yulan habang bato-bato ang nabong katawan nito pero umitim naman dahil sa loob ng Origin Forest nakatambay mahigit sa isang buwan rin ang nakalipas kaya ang lahat nagresulta nito ay nagbunga na. Nagpunta ako sa Pangangaso sa kagubatan sa hangganan ng langit, at bumalik lang nakapatay na ako ng 8 halimaw sa itaas na bahagi ng Chi Refinement. Ang huling 2 misyon na ibinigay ng sekta ay mahirap, dahil kailangan nila ng mga tiyak na halimaw, kaya pumunta ako dito upang magpahinga sandali. At sa kanya naman paglapit sa ating bida agad siyang lumiit habang pinapaliwanag na nakapunta ako sa Heaven's Border Forest para sa Pangangaso, at ngayon lang ako nakabalik at nakapatay na ako ng 8 halimaw sa upper realm ng Chi Refinement. Ang mga huling 2 misyon na galing sa sekta ay mahirap dahil kailangan ng mga partikular na halimaw, kaya ito ako nagpapahinga muna at nakahiga ang ating bida habang pinagsabihan si Wang Yulan na parang naghihirap ka noong nakaraang buwan. Halos 1 buwan na akong nagpupumilit sa pagitan ng buhay at kamatayan at muntik na akong hindi makaraos. Nakasalubong ko ang mga klase-klaseng halimaw, buti na lang binigyan mo ako ng isang Emperor Scroll at sabi pa ni Shu Fan na nakikita ko na may dahilan ka sa pagpunta mo dito ngayon. At saka pumunta ako para bisitahin si Kuya Shu Fan. Pwede mo ba akong tulungan? Paano ko haharapin ang huling 2 halimaw at nakipaglaban na ako sa kanila? Kung hindi dahil sa mga natutunan ko kay Kuya Shu Fan, baka matagal na akong tapos. Kung sabihin mo sa akin ang lahat ng detalye mabigyan kita kaagad ng skills na, pero bago ang lahat gusto kong malaman ang mga detalye tungkol sa mga halimaw na yun. Ano ba ang kanilang mga kahinaan at kalakasan? Mabilis kaagad sinalaysay ni Wang Yulan ang detalye ng halimaw. Ang isa sa mga halimaw ay isang earth-eating monster na may sobrang tibay at kakayahang tumago sa lupa. Kapag naramdaman nitong nasa panganib ito, agad itong lilisan patungo sa ilalim ng lupa. Hindi ito agad mapapatay kung hindi mo ito agad matatamaan. Ang isa pang halimaw ay isang red-winged blood cat na sobrang bilis. Hindi ko ito kayang abutan dahil sa liksi nito. Ang mga kuko nito ay nakapagdulot ng mga sugat na maaaring ikamatay kung hindi dahil sa espesyal na gamit pang depensa. Baka hindi na ako nakikita ngayon. May plano ang ating Wang Yulan na kung ako ang tatanungin. Magkakaiba ang strategy ko para sa 2 halimaw na yun para sa earth-eating monster. Gagamitin ko ang aking mga teknik na may malakas na pag-atake sa lupa para hindi ito makatakas sa ilalim ng lupa. Gagamitin ko rin ang aking mga kasanayan sa pagkontrol ng chi para masiguro na hindi ako ma-abute ng mga pag-atake nito samantala. Para sa red-winged blood cat, gagamitin ko ang aking bilis at liksi para makahabol dito at makapagbigay ng mga mabilis na pag-atake. Gagamitin ko rin ang aking mga kasanayan sa pagdodomina ng sitwasyon para hindi ako mapasok sa mga pag-atake nito. Sa tingin ko, ang susi sa pagharap sa 2 halimaw na ito ay ang pagiging mabilis at maparaan sa pag-atake at pagdepensa. Kailangan mo ring magkaroon ng malalim na pag-unawa sa mga katangian at kahinaan ng mga halimaw para makapagplano ng tama, pero depende rin sa sitwasyon at sa mga kagamitan na mayroon ako. Pwede kong baguhin ang strategy ko depende sa mga pangyayari sa labanan at hindi mo na kailangan magalit. Ganito talaga ang resulta ng hindi pag-aaral. Pero tungkol sa asawa mo, ano ba ang nangyari? Pwede ba kitang tulungan? May alam akong isang teknik na makakatulong sa iyo sa mga halimaw sa Chi Refinement stage. Madali lang matutunan dahil isang galaw lang ang teknik na ito. Dahil nanbanggit mo yan sa akin, maari mo ba akong tulungan? Kuya, excited ulit akong maturuan. Agad nang sinalina ng utak ni Wang Yulan na ang secret technique ay galing sa isang bold senior mula sa Yingzhou. Nakakuha ka nito sa pamamagitan ng pagkakataon. Ipakita ko sa iyo ang 2 uri ng technique para may pagpilian. Kapag katapos lalabas dito ang hologram ng 2 halimaw. At kuya, parang ang mga rock mantis na binago mo ay katulad ng mga halimaw na sinabi mo kanina. Ang isa ay parang earth-eating monster,
At ang isa naman ay parang red-winged bloodcat. Ipapakita ko sa iyo kung paano talunin ang mga rock mantis gamit ang secret technique. Natural ang ginamit sa ating bida dahil hindi man lang nagbanggit ng mantra pero biglang namatay ang rock mantis. Walang matigas kapag ginamit mo ang aking mga special technique pero dapat marunong kang magsumikap kagaya ni Saitama at dapat mong gawin mag-push up 100 sa isang araw. Pagkatapos kailangan mo ulit tumakbo ng 100 miles habang nakatalikod pa si Wang Yulan agad naman sumugod ng isang rock mantis kaya't ilang pulgada na lang ang pagitan sa leeg ni Wang Yulan gilitan na sana siya ng leeg subalit. Nakita pala sa ating bida ang gagawin ng rock mantis kaya sa isa niglap na wala na parang bola dahil sinuntok ni Saitama. Gayunpaman magsanay ka sa aking mga special technique para hindi ka na malagay sa peligro hindi sa lahat ng oras na kasunod ako sa iyo kahit isang split second na pagkakataon lang. Pwede mo nang talunin ang kalaban mo gamit ang malakas na suntok. Gusto mo bang matuto ulit galing sa aking mga special technique? Ang ginawa kaagad ni Wang Yulan lumuhod kang Shu Fan para magmakaawa na turuan siya ng special technique sa adpa ni Shu Fan na pwede kitang turuan sa aking special technique ngunit may mga mahalaga itong kapalit kaya tinanong ni Wang Yulan kung ano itong ibig sabihin na kapalit. May pangit na mukha ang ating bida dahil may gagayahin itong isang sikat na karakter na basi at ayon sa senior naging mas malakas siya pagkatapos niyang maging kalbo pero ang kanyang lakas ay basi lang sa F-rank. Bagamat ito ang butas na hinukay ko para sa iyo, makakatulong din ito sa iyo na talunin ang dalawang halimaw upang tumpak na mahanap ang kahinaan ng kalaban, o matukoy ang mga pag-atake ng kalaban, hindi mabibili ang dalawang kasanayang dahil mas bihira ito sa Divine Physique kahit labag sa kalooban ni Wang Yulan pumayag pa rin siya. Ito ang ginustong mangyayari sa ating bida gayahin si Saitama kaya't ngiting demonyo talaga dahil nakakuha ng first disciples pero gamit ang pamamaraan ni Saitama, pumayag ka na sa aking kagustong mabilis kun ang gagawin ng aking parteng bahagi dahil ikaw ang first disciples ko ngayon. Matapos ang pagsigaw ni Wang Yulan natatawa namang nagsasalita si Shu Fan habang pinapaliwanag sa kanyang bagaong disciples na nagsimula ka na sa paglalakbay mo para maging mas malakas sana magpatuloy ka lang at huwag sumuko. Na-curious si Wang Yulan dahil bakit kailangan pagawin ng pagiging kalbo kung may ibang sikreto ba sa pagiging malakas mo at Kuya Shu bakit hindi mo kailangang maging kalbo? Wala nang kailangan pang ipaliwanag pa dahil hindi ko na kailangan pa magpalakas sa at maging malakas pa sa buong mundo dahil mas gustuhin ko pang maging low-key. Pinapaalis na ni Shu Fan si Wang Yulan para magsimula na sa ensayo pero nagtatanong muna si Wang Yulan na Kuya Shu gusto kong maging sapat ang lakas ko para kahit ang mga demonyo sa refining chi stage ay matakot sa akin. Kamakaway nagpapaalam si Wang Yulan para magsimula na ulit sa pag-ensayo at nakuha na rin niya ang inaasam-asam na lakas kagaya ni Saitama. Matapos nun may plano na ulit si Shu Fan na maaari ko nang kumita ng pera sa alchemy para sa pag-transfer ko sa refiner pick pwede ka nang mag-sign up at simulan ang bagong yugto ng buhay ko. Matapos ang 3 buwan sa Holy Place lumipat muna ang ating eksena dito. Habang nag-insayo pa si Batang Yun kusa din itong pinapalipad ang Ice Phoenix kaya't medyo naguguluhan na ang Phoenix kung ano ang gagawin habang si Lady Xianjiang nagsasalita na hindi mo kayang tiisin ang kalungkutan. Pagkatapos lamang ng 3 buwan ng pag-iisa, dito. Nakuha mo pala ang posisyon mo ngayon dahil sa teknik ng Blessing Fortune mukhang importante talaga ang teknik na yun para sa tagumpay mo. Hindi mo alam ang mga pangunahing kaalaman sa teknik ng Blessing Fortune.at hindi naman mataas ang iyong laban sa antas mo hindi ko nga kayang dalhin ka sa labas dahil dito. Walang muwang pa si Batang Yun kaya't hindi talaga alam ang gagawin dahil isip bata pa bukod pa rito wala pa itong silbi sa labanan pero ang kinatakutan ko ay yung panaginip ko. Dahil kung magkakatotoo ang lahat na yun kawawa ang human race mula sa panaginip kasi ni Lady Xuan Qing ang mga halimaw ay nagsidigmaan habang siya nakapulupot sa malaking kadina. At ng Blessing Fortune technique ang nagpaalala sa akin na may panganib na darating. Habang hinahaplos ang ulo ni Batang Yun may sinabi rin siyang kataga na umaasa ang guro sa iyo para solusyonan ang hindi maiiwasang hamong ito. Nagpapalambing na rin si Batang Yun na Master napakahirap para sa akin, gusto kong lumabas sandali. Baka mas maintindihan ko pa pagkatapos at kung pwede mo akong payagan na makita ang asawa ko, mas magiging maganda. Ang maging partner ng isang may fortune blessing physique ay hindi basta-basta, nais kong malaman kung paano ang kalagayan ng asawa ng aking alagad. Pumayag naman kaagad si Lady Xuan Qing na maaari kang lumabas pero siguraduhin mo munang nauunawaan mo ng maayos ang teknik ng Blessing Fortune Master dahil pumayag ka sa aking kondisyon subukan ko ang lahat para mas maintindihan ko na ng lubusan at ang hinaharap masagip na rin natin.
Sa kabilang banda habang nagre-refine ang ating bida nasa refine peak naman siya habang nag-practice kung paano i-cultivate at paganahin ang refine quadra pagkatapos ng ilang subok makikita na rin natin may epekto na ang pag-practice sa ating bida dahil lumabas na dito ang ginintoang liwanag. Mali pala ang ating pagkaintindi dahil ang mga ulo lang pala ng mga kalbong Saitama ang nasilayan sa ating bida habang ang isa familiar sa atin parang nasa Bleach yung character na si Renji Abarai. Habang nakikinig ang ating bida sa dalawang nag-uusap na sabi pa ni Kalbo Jr. Brother ito ang sekretong teknik na ibinigay sa akin ni Senior Brother Wang napakaganda ng resulta tingnan mo mula nang mag-ahit ng ulo si Senior Brother Wang, nakapatay siya ng refine ng Chi Demon sa isang suntok lang at subukan mo rin. Sa isip ng ating bida pinagsisisihan na niya ang pagbigay ng special technique kang Wang Yulun na mukhang hindi lang ang alchemy hall ang apektado, pati ang refiner peak Wang Yulun ikaw talaga ang nagdadala ng gulo kahit saan. Simula noon, ang mga alagad ng Celestial Palace Sect ay nagsimulang mag-ahit ng ulo at tinawag itong bold change kaya halos lahat ng mga disciples dito unlimited kalbo na. Habang nagbabasa ang ating bida sa isang note na nakalagay dito Chuji Lian Chirumen Shose at ang ibig sabihin nito kapag pinagsama ang 5 elemento sa pagpino ng sandata ng paliwanag maaari kang sumulong sa intermediate at advanced na pagpino ng armas na nangangahulugang paglikha ng maraming katangian sa isang armas halimbawa, sa pamamagitan ng isang espada, maaari akong makakuha ng enerhiya ng espada, maging sanhi ng pinsala sa kaaway, at gawing mahina ang kaaway. Siyempre, ito ang mga advanced na bersyon ng artikulong ito ay para lamang magturo sa mga baguhan kung paano pinuhin ang kagamitan. Ang kinakailangan para sa pagpino ay mas mataas kaysa sa alchemy at sa kanang kamay na hawak sa ating bida Rumen Shose at hindi ko man lang nagawang maging isang lecture master. May matabang tao naman na lumalapit sa ating bida kaya mabilis niya itong tinawag na Senior Brother Longfu bakit ka nandito? Sa pagharap sa ating bida naging bakla ito kaagad na Brother Shufan ng panlabas na alagad na mga pangunahing salita ang mayamang kayamanan ng pamilya ay maaaring pagtagumpayan ang anumang sakit at ito si Longfu always mahaba basta mataba. Sabi pa ni Matabang Longfu na nabalitaan kong nagawang mabuti ni Senior Brother Shu sa alchemy kaya pumunta ako dito para batiin ka sa ad-oa ni Shu Fan kang Matabang Longfu na pagkatapos ay magpapasalamat ako kay Senior Brother Longfu para sa kanyang kabaitan, maaari mong ibalik ang iyong mga spirit stones. Aish, kunin mo na lang, umaasa tayo sa ating sarili kapag tayo ay mga panlabas na disipulo, kaya ang bawat espiritong bato ay dapat gamitin para sa isang bagay na mas mahalaga. Iilan lang ang mga alagad na naaalala ko noong ako ay nasa maagang yugto ng pagpino ng chi at ang taong nasa harapan ko ay isa sa kanila at ang matababa na ito ay palaging napakabuti sakin at take note ito yung kaibigan ni Shufan nung hindi pa siya nakapasok sa katawan ni Shufan Transmigrator kasi ang ating bida. Sinauli pa rin sa ating bida ang Spirit Stone pero agad na lang niyaya ni Shufan si Matabang Longfu na Brother Total andito ka na sa aking pintuan pumasok na ang tayo habang doon ipagpatuloy ang ating usapan. Abala sa pagsali ng ating bida sa tsaa habang si Matabang Longfu nagsalita tungkol sa mga outer disciples na Junior Brother Shu ito ang kaso bilang mga panlabas na disipulo wala tayong maasahan at makakakuha lamang tayo ng ilang mapagkukunan sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga gawain mahirap malaman kung kailan tayo magtatagumpay kaya naman, gusto kong magtulungan ang lahat ng panlabas na alagad. May plano kasi si Matabang Longfu habang sinalaysay niya kang Shufan pwede tayong magpalitan ng mga resources na hindi na natin kailangan, mag-share ng impormasyon, o magbahagi ng mga maliliit na gawain sa isa't isa at para makagawa tayo ng bagong landas. Dagdag pa rito Brother Shufan tiyak na may mga mapagkakatiwalaan ka tulad ng pinakamayamang negosyante sa bansang Yang pero mas makapangyarihan ang mga ganoong tao kaysa sa karaniwang mga pamilya ng mga cultivators. Sa pagkaaalala sa ating bida itong si Matabang Longfu ito ang unang tumulong sa kanya at nakatanggap ako ng tulong mula sa mahabang pamilya nang mag-transmigrate ako dito. Nakita kita sa entrance ceremony nung nakaraang buwan pero sige, balik tayo sa usapan Senior Brother tunay bang nag-aalala kang makipag-alyansa sa akin? Hindi ko masabi na alyansa, pero sana'y mapagsama-sama ko ang ating mga kapatid pero mas mabuti sigurong magtulungan kaysa mag-isa Junior Brother Longfu mukhang relax ka lang spirit tea ang hawak mo ngayon kaya dahan-dahan lang sa paglagok. Interesado ako pero ano ang benefits ng alyansa na ito para sa akin at ano ang mga responsibilidad ko? Una sa lahat, makakakuha mo ng latest na impormasyon galing sa sekta.
Nakikinig lang ang ating bida sa pagsalaysay ni Matabang Longfu na ikalawa ang social circle mo. Maraming mga kapatid ang handang maglingkod sa isang alchemy master tulad mo at kilala na ang reputasyon mo sa buong alchemy hall at ang kailangan mo lang gawin ay magbigay ng tulong sa ibang mga disipulo sa alyansa. Dumidikit ang mukha ni Matabang Longfu habang excited sa pagpapaliwanag na kasalukuyan may 40 kapatid sa alyansa, 2 potensyal na basic alchemy masters at 1 potensyal na refiner master, ngunit kung sasali ka Junior Brother Shu, sisiguro akong magiging matagumpay ang ating alyansa. Kaya nagkasundo na ang 2 panig na katanggap na rin ang ating video ng communication toll sa adpa ni Matabang Longfu na kunin mo bilang alyansa. Dapat may pakiramdam kang kasama ka talaga. Ito ay produkto ng refiner disciple. Ang gamit nito ay para makatanggap ng latest na balita at makatulong sa pagpapalitan ng impormasyon. Paminsan-minsan may mga small tasks din na ibibigay sa mga disipulo. Inabot na rin kang Matabang Longfu ang dokumento sa pagbuo nila ngayon sa alyansa, kaya ingatan mo na yan hanggang kamatayan. Brother Shu Fan, aalis na ako dahil marami pa akong gagawin bukod pa sa ibang mga sekta at nang hinikayat ako na maraming sasali sa ating pagkakaisa. Pagkatapos makaalis ni Matabang Longfu, may bamulong naman kaagad sa ating bida na isang babae na ngayon natapos ka na sa iyong mga tungkulin, maaari ba kitang mabengbang? Kumalas kaagad si Shu Fan habang nagpapaliwanag kang Lady Shayan na isa lang yung maliit na business at hindi naman kalakihan. Sabi pa ng dalaga kang Shu Fan na parang nagkamali ata ako sa pagkaintindi dahil ang slow reaction mo ngayon ay iba noong unang nagkita tayo. Okay, gayon paman mas mabuting sana kung imbitahin mo ako papasok sa iyong palas para makipag-usap ako ng masinsinan. Habang ang ating bida umiiral ulit ang kahipokrito nito na ayoko munang makita si Senior Sister Shayan at hindi ko na kaya, pero napakaraming beses na akong nakakita ng mga magaganda online, pero ngayon ay nagtatago lang ako dahil sa nangyari kanina. Kahit na ganoon nang nangyayari, pinasok pa rin sa ating bida, kaya ang ating dalaga napabuntong hininga na lang sa oras na ito dahil bakit pa siya pinapunta sa ganitong oras. Simula nang sabihin sa akin ni Ama na bantayan ko itong tanga na ito, hindi ko alam kung bakit masanay na ako sa presensya niya. Para ba akong in love? Sa pagsasalin sa ating bida ng tsaa, nagtataka na rin siya dahil itong dalagang nasa harapan niya na mamula habang tumitingin. Dahil kung titigan talaga ng masinsinan itong dalagang nasa harapan niya, halos parang hotdog sa pula at wala sa ulirat. Dagdag pa sa ating dalaga na nilakasan ng loob na Senior Brother Shu Fan, bakit ayaw mong sumali sa Spirit Hall Herb kung magaling ka naman sa pag-refine? At ang ating eksena ngayon ay parang nasa romantiko dahil ang ating bida kusa nang nilalapitan ng babae para lang makonbensi sa pagsali. Habang dumidikit si Shayan, pinagsabihan niya naman si Shu Fan na bakit ayaw mong kunin ang aking ama bilang iyong tagapagturo. Nakilala na ni Itay ang talento ng batang ito at gusto siyang kunin bilang isang alagad. Kaya hiniling niya sa akin na subukan ng tubig. Hindi ko inaasahan na direktang tatanggihan niya ako. Halatang nainis si Shayan sa pagtangi sa ating dahil opportunity na sana ta kung hindi tumanggi ang ating bida sa mga ancestor, pero kahit na ganun ang nangyari, pinaliwanag naman sa ating bida ang dahilan. Ito ay tiyak na dahil wala akong tunay na interes sa alchemy, natutunan ko lamang ito upang magbenta ng gamot at kumita ng pera upang gumawa ng mga armas, at saka, alam ko na isang lumang tradisyon para sa inyong mga alchemist at refiners na hamakin ang isa't isa. At tungkol doon, Senior Sister, sanay akong malayang gawin ang gusto kong mag-isa at ayaw kong makan-strain. Ang alchemy ay isang side job lamang para sa akin. Pero ginigit talaga siya ng dalaga, ngunit maliit na disipulo, ang iyong regalo para sa alchemy ay napaka-expection. Kung walang mabuting pamumuno, masasayang ang iyong regalo. Ang paraan ng alchemy ay kasing lawak ng dagat. Ito rin ay isang paraan upang umakyat sa immortalidad. Hanggat ikaw ay magiging isang top-ranked alchemy master, hindi rin magiging issue ang pag-imbita sa immortal realm. Pero habang ginigiit ang ating bida, agad niyang sinabihan si Shayana na parang kung hindi ako magsasabi ng totoo, wala talagang paraan para harapin itong Senior Sister. Kahit na ganun ang pangyayari, tinanong na lang ni Shu Fan si Shayan kung nakasakay na ba si Shayan sa Fusion Ship Clan. Inamin sa dalagang babae ang pagsakay niya, pero noong bata pa lang siya nakasakay ng Fusion Ship at simula noon hindi nasundan. Kaya naman tinanong na sa dalaga si Shu Fan kung bakit ayaw talaga niya sumali. Sambit pa sa ating bida na kaya hindi ako sasali dahil ang pangarap ko talaga makagawaan ng fusion ship at saka pumasok ako sa alchemy para may ideya akong makukuha. Pagkatapos nun ng alchemy ay isang paraan lamang para maipamahagi ko ang mga spirit stone sa mga unang yugto. Hindi ako papayag na kunin si Teacher Jing Tian bilang aking Panginoon dahil natatakot ako na mabibigo ko siya sa hinaharap. Sa pagkarinig sa dalaga, agad nagdumilim ang kanyang mga mata dahil doon, kaya tumanggi ang ating bida dahil natatakot siya baka sa isang araw ang lahat ng sakripisyo ni Ancestor Jing Tian mawawala dahil lang sa malindi si Sion.
Bumalik sa alaala ng ating dalaga noong bata pa siya pilit niyang maging isang mastersmith sa Celestial Palace pero kahit na ganun ang kanyang pangarap hindi siya nakatanggap ng suporta mula sa kanya kuya kahit ang mismong ama niya walang tulong ang nakuha dahil ang gusto nila payapa ang buhay sa ating dalaga. Sa mata ng ating dalaga may lungkot itong dinanas na kahit ganun ang nangyari kang Shu Fan mas pinipili pa rin niya ang kinabuturan ng kanyang puso. Dahil wala akong magagawa na kumbinsihin ka aalis na lang ako ngayon. Sa pagpaalam ng ating dalaga nakalayo na siya mula sa ating bida at tamang tingin na lang ang ating bida sa paglayo pero humiling na lang siya NNA sana sa susunod nilang pagkikita hindi na sila ganun ka-close. Siya yan kung papasok ako sa inyong alchemy para na lang akong tinatali sa leeg ayaw kong malagyan ng tali sa leeg at wala na akong freedomless sa aking buhay. Bukod pa rito sa aking studo sa buhay 150 years akong nasa Chirify ng stage kung susukitin aabot pa rin talaga ko ng 150 years hanggang maabot ko ay ng tugatog ng mundo at kahit na ganun ang mangyayari hindi ako ma-enjoy sa aking natitirang buhay at araw kaya hahanap na lang ako ng aking maabalahan. Tumahan sa pag-iyak ang ating bida dahil may nag-vibrate sa kanyang bulsa mabilis niya itong kinuha para tignan ng common community bowl lang pala ang nag-vibrate dahil may bagong balita ang nakuha ang taga-ibang clan kaya agad binigay sa ating bida ang mga detalye. Binasa sa ating bida kaagad ang mga bagong balita isang magbubukas ang Celestial Palace sect ng ilang secret realms para sa de-refining stage inaasahan namin na magamit ng mga kapatid sa alchemy ang pagkakataong ito dalawa ang pinakamagandang babae sa sect. Merong Chener ay nag-asawa ng isang disciple ng Battle Hall 3 may dumating na elder at mga disciple mula sa Illusionary Spirit Sect posibleng magrente sila ng Fuchun ship apat na maraming bagong disciple ang tinanggap ng Elixir Hall ngayong taon. Samantalang kakaunti lang sa Refiner Peak inaasahan na tataas ang presyo ng mga basic tools para sa Chi-Refining Stage 5 sa loob ng 3 araw tatanggapin ni Yun Shangfeng. Ang may pinakamalakas sa de-refining stage ang hamon mula sa Illusionary Spirit Sect 6 ayon sa insider information babalik na maaga ang Fuchun ship at may dala itong malaking bounty. Napaka-interesante ngayon taon dahil may maraming kaabang-abang na pagbabago kagaya ng ang partner ni Merong Chener ay hindi kaya si Fei Lun, yung bata. Habang naglalakad ang dalawang mag-asawa nagsalita naman kaagad si Fei Lun na syempre nakarating ako sa kinaroroonan ko ngayon dahil kay Big Brother Shu Chen Chen pag nakita mo siya mamaya, magsabi ka ng mga magagandang bagay sa kanya maaaring importante sa iyo pero sa kanya ay simpleng kilos lang. Pinakilala sa atin si Merong Chener, ang pinakamagandang babae sa sekta ay talagang kasal kay Wang Feilan hindi Wang Yulan. Habang papalapit ang dalawa agad tumingin sa bintana ang ating bida sabay sabi sa kanilang pagpunta na feeling ko mas maganda pa ang senior sister kong si Shayan at ang alagad sa labas ay napakabata pa at hindi naiintindihan ang mature na kagandahan. Bumati na sila habang nasa labas pa sa bahay ng ating bida saad pa sa dalaga na magandang umaga Kuya Shufan habang si Fulan bumati rin at yumuko kang Shufan na kuya maari mo ba kaming ipasok sa bahay mo para mag-usap sa ilang mga bagay-bagay. Bumati pabalik ang ating bida sa kanila at magandang umaga kung hindi ako nagkakamali ikaw ang Taoist partner ni Fei Lun, si Merong Chener kinikilig naman itong hindi kagandahan na babae. Sino ang hindi makakaalam tungkol sa isang bagay na kasing laki ng iyong paghahanap ng unang kagandahan ng aming sekta congratulations sa inyong dalawa. Nagpasalamat na lang si Feilan kang Shufan pero kaya kami pumunta dito para sa mahalagang papel kaya at ating bida niyaya na sila papasok sa loob para doon na mismo mag-usap sa mga importanteng bagay. Habang nasa loob na sila agad nang pinalabas ni Feilan ang mga pagkain sa hapagkainan kaya't ang ating bida na namangha na lang mayroon kang mga kasanayan ngayon. Sino ang nagturo sa iyo nito itinuro ko sa iyo ang maraming bagay sa nakaraan, ngunit alam mong dalhin ang karne ng halimaw, at kailangan mong hayaan akong ihanda ito sa aking sarili. Pinaliwanag kaagad ang pakay nilang dalawa ni Feilan na parang ganito. Noong nakaraan, nang kami ni Chener ay gumagawa ng aming mga gawain sa labas. Nakasagupa namin ang isang hayop na nakakasira ng kaluluwa sa ikasyam na baitang ng pagpipino ng chi mabilis kaming tumakbo ngunit nahawa si Chener ng aura ng hayop na lumalamon sa kaluluwa na naging dahilan upang hindi siya makatulog ng maayos sa gabi kahit ngayon palaging may kaunting presensya ng multo na gustong makuha si Chener na mahanap ang hayop na nakalalambing sa kaluluwa kaya pumunta kami dito para tanungin si Kuya Shu kung may ideya ba siya kung ano ang dapat naming gawin. Hindi pa nga tapos sa pagsasalita si Feilan may lumipad naman asul sa ulo nilang dalawa kaya ang dalawa nagtataka kung ano ang nangyayari. Ginamitan kasi sa ating bida ng Guangming Jinhua o sa madaling salita isa itong light evolution. Lumakas pa ang liwanag na pinalalabas ng light evolution kaya't ang dalawa na namangha na lang sa kaganapan.
Sa simula ng paggamit sa ating bida ng light evolution may lumabas dito na isang evil spirit. Ito ang dahilan kung bakit hindi kakatulog ang ating dalaga. Pinuksa na sa ating bida ang evil spirit na pumasok sa ating bida habang may galit itong tunaw na nakakahiya na ikaw isang nasa ikalimang baitang ng chi refinement itinaboy ng isang demonyong lumalamon sa kaluluwa. Hindi lang yun ginawa mong masugutan din ang iyong manugang, kailangan pa itong mamatay. Sa pagkarinig ni Phylan nagpasalamat nan siya sa tulong sa ating bida habang ang dalaga kumilos ng maganda dahil gumanda pa siya lalo. Wow, salamat, Kuya Shu, sa tulong mo mas gamaan ang pakiramdam ko. Kuya Shu, natutunan mo ba ang mga teknolohiya ng paglilinis sa pinakamataas na antas? Yan ang paraan na maaari mong linisin ang abnormalidad sa antas ng kaluluwa na ito. Sambit pa sa ating bida, pinag-aaralan ko lang ito para masaya. Hindi ko inaasahan na sa wakas ay pag-aaralan ko ito sa ganoong kataas na antas. Abala sa pagkain ng ating bida habang ang dalawa nag-uusap tungkol sa ating bida. Tama nga si Phylan, napakalakas ni Kuya Shu. At pagkatapos, Kuya Shu, pupunta ka ba sa lihim na kaharian na binuksan ng sekta sa oras na ito? Batay sa kapangyarihan ni Big Brother Shu, makakamit niya ang maraming mapagkukunan. Lumagutok ang ulo ni Phylan dahil nasapak sa ating bida. Sinusubukan akong bitagin, halatang gusto mong pumunta sa Secret Realm pero masyado kang mahirap, kaya sinusubukan mo akong linlangin para tulungan ka. Bata kayo. Pagkatapos magkaroon ng manugang mas naging sakim ka. Hindi ako pupunta, masyadong delikado. Hindi pa ba sapat na mamuhay ng maayos? Kuya Shu, hindi ka talaga pupunta. Narinig ko na may mga bagay na ipinasa ng mga dakilang monghe sa lihim na kaharian. Noong nakaraang pagkakataon, may nakahanap ng handbook ng isang master ng weaponsmithing sa loob ng Secret Realm, at marami pang ang nawalang rune sa loob. Tumaas kaagad ang tinga sa ating bida sa pagkarinig. Smithing runes upang maging isang namumukod tanging master ng weaponsmithing. Kailangan ang pagkakaroon ng maraming iba't ibang uri ng rune. Hindi bababa sa 1,000 iba't ibang uri ang kailangan. Pera nato kailangan kong pumunta. At ngayon nagmalaliyun siya na ang ating bida habang hindi pa tapos si Phylan sa pagpapaliwanag. At Big Brother Shu, ako Wang Phylan, naiintindihan mo ang iyong hangarin. Matagal na nating pinili ang lihim na kaharian na ito sa larangang ito. Mayroon lamang mga halimaw sa yugto ng pagpino ng chi sa karamihan. Magkakaroon ng mga hayop sa pay ng chi refining, na may kapangyarihan ni Kuya Shu. Ang kaligtasan ay garantisadong. Hindi na rin nagpaawat ang dalaga dahil mas mainganyo ang ating bida. Agad niyang sinabi ang iba na bukod pa rito may mga bagay na may iwan ng Masters of Weaponsmithing sa loob, Kuya Shu. Kahit na ganun ang kaso, alam ko naman na hindi talaga madali ang pagpasok sa loob ng ancient ruins. Para hindi mag-alangan si Shu Fan, pinaliwanag na lang ni Phylan ang patakaran dito sa Ancient Realm na bukod pa dito ang kailangan lang natin maghanda sa mga halimaw pero walang dapat ay pangamba dahil ang mga halimaw dito nasa chi refining stage lamang at ang iba nasa mababang antas. Pagkatapos ang mahabang usapan nila, dumako na tayo dito sa gabing may Jade Scroll na bueno dahil may oras pa. Dapat akong gumawa ng ilang panday at kumuha ng sandata para mapabuti ang aking mga pagkakataong mabuhay. Habang nakapikit ang mata sa ating bida, nag-concentrate naman siya para mabasa ang nilalaman sa Jade Scroll. Habang abala ang ating bida, ginamitan na niya kaagad ng mga ibang lingwahe ng mantra at sa bawat pagbigkas dito lumabas ang spell. Pagkatapos napunta ang ating bida sa Hell habang may isang taong nagpapanday dito, pinaliwanag kaagad ang ginagawa nitong nasa harapan na ang pagpino ng mga armas ay pagkuha ng kakanyahan ng lahat ng bagay, at paghubog ng isang mahiwagang sandata ng langit at lupa para sa isang kwalipikadong magic weapon. Tatlong bagay ang kailangan: hilaw na materyales, ang rune, at ang array. Sa yugto ng pagpino ng chi, ang nakolektang espiritual na apoy ay hindi pa sapat upang pawiin ang mga materyales, kaya, ang isang tao ay kailangang nasa isang lugar kung saan ang apoy na espiritual na enerhiya ay sagana. Pagkatapos ay humiram ng mga mapagkukunan mula sa lupa upang pawiin ang espiritu, or ito ang mga pangunahing kaalaman sa pagsusubo ng materyal para sa smithing. Kahit na ang original na spirit ore ay ginawa ng isang beses, kakailanganin itong palamigin muli ng mga master smithing masters ng US kapag ang tapos na ang tempering. Ang natitira ay ang base na hugis. Pati na rin ang pinakamahalagang hakbang, kapag ang magic weapon ay hindi pa ganap na tumigas sa hugis nito, idinagdag ang rune sa sandata. Ang pinakapangunahing mahiwagang sandata ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 rune. Mayroong maraming mga uri ng mga rune ng armas sa mundong ito. Hindi magiging sapat ang mas maraming rune. Mas mahusay ang ginawa ng armas. Buong buhay ng mga master smithing ay ginugugol ang kanilang buong buhay sa paghabol sa mga rune at pag-alala sa kanila. Ngayon, ipapaliwanag ng aklat na ito ang 1,000 karaniwang nakikitang uri ng spirit ore, gayon din ang bawat isa sa kanilang mga katangian. Napabuntong hininga na lang kaagad si Shu Fan dahil sa mga impormasyon na pumasok sa kanyang utak. Na iintindihan ko at gaano kawili-wili, ito ay higit na kawili-wili kaysa sa alchemy.
Hindi na ulit pinatapos sa pagsasalita ang ating bida dahil biglang nag-vibrate ulit ang kanyang bulsa habang ang mukha sa ating bida hindi ulit maipinta. Si Matabang Longfu lang pala ang tumatwag sa kanya habang binabati ang ating bida na disipulo Shu. Naiintindihan ko na hindi ka lang nag-aaral ng alchemy, nagsimula ka na ring mag-aral ng smithing. Gaano kahanga-hanga, hindi ko sinasadyang nakakuha ng ilang impormasyon tungkol sa dual cultivation at parang gusto kong pumunta para sabihin sa iyo paano ito nangyari, pero gusto mo bang kumuha ng unan sa akin dahil lang gusto mong matulog?